Si Nor ay isang masipag na binata na ipinanganak sa isang simpleng pamilya na may pangarap na maging isang adventurer balang araw. Sa kabila ng kanyang mga kabiguan sa buhay at labis na kawalan ng talento, hindi siya sumuko at nagsanay ng maraming taon upang ma-master niya ang pinaka-basic na kakayahan na parry at naging pinakamalakas. Nagsimula ang series kay Nor na maagang nagbabanat ng buto upang kumita ng pera, habang sa hapon naman ay tumutulong siya sa isang construction site at nagbubuhat ng ilang sako ng semento na dinaig pa ang uminom ng 6 na cobra. Ngunit matapos ang kanyang trabaho ay bigla siyang nakarinig ng isang sigaw, na kung saan ang tingnan niya ito ay bumungad sa kanya ang isang grupo ng mga kabalyero na pinoprotektahan ang isang nakatali na babae, laban sa pangit na si Minotaur. Ito ang naging dahilan upang maalala ni Nor noong siya ay isang normal na bata pa lamang, at inaasikaso ang kanyang inang may malubhang karamdaman. Pinunasan ng kanyang ina ang dumi sa kanyang mukha, habang humihingi ito ng tawad dahil wala man lang itong magawa para sa kanya. Kinagabihan, matapos ihanda ni Nor ang kanilang masarap sanang hapunan, nakita niya na lamang na pumanaw na ang kanyang pinakamamahal na ina. Nang ilibing niya ang kanyang ina sa tabi ng puntod ng kanyang ama, doon na nagsimulang mamuhay si Nor na mag-isa at gawin ang mga pang-araw-araw na gawain, ngunit nalulungkot pa rin siya sa tuwing wala na siyang kasalo sa pagkain. Isang gabi, nang matagpuan ni Nor ang isang libro, naalala niya na ito ang libro na madalas basahin ng kanyang ama noong nabubuhay pa ito. Ito ang kwento ng isang adventurer kasama ang kanyang mga kaibigan na ginawa ang iba't ibang misyon upang iligtas ang lahat mula sa hari ng mga patay, na kung saan ito ang naging dahilan upang maalala niya ang sinabi sa kanya ng kanyang ina, na mamuhay siya sa paraan na gusto niya. Kaya kinabukasan ay nagpaalam siya sa kanyang mga magulang, upang tuparin ang kanyang pangarap at tahakin ang landas ng pagiging isang adventurer. Dahil ito ang unang pagkakataon na lalayo siya sa kanilang tahanan, naglakas loob si Nor at nilagpasan ang tila proteksyon sa kanilang lugar, habang kinalaunan ay narating na niya ang bayan. Doon ay napanganga si Nor sa dami ng tao at paninda, habang ikinamangha niya nang makasalubong niya ang kanyang future self. Agad siyang nagpatuloy at tumungo sa Adventurers Guild, ngunit doon ay pinapaalis siya ng isang nakapikit na lalaki dahil hindi daw yun lugar para sa mga bata at baka ikabahala pa ng kanyang mga magulang. Ngunit nang sabihin ni Nor na wala na siyang mga magulang ay doon na naawa sa kanya ang lalaki, at sinabihan na ang lahat ng magpaparehistro sa guild ay kailangan munang dumalo sa training school. Doon ang lahat ay magkakaroon ng pagsasanay batay sa kanilang trabaho na napili, at kung nais talagang maging isang adventurer ni Nor, ay kailangan muna niyang matuto ng ilang kasanayan. Kaya dala ang nag-uumapaw na determinasyon ay tumungo si Nor sa training school upang matuto bilang isang swordsman, kung saan nakasama niya ang mga mas matatanda sa kanya. Ngunit makaraan ng ilang linggo ay pinatigil na si Nor ng kanilang guro dahil ang tanging natutunan lamang niya ay ang parry, kung saan pinayuhan siya na pumili na lamang ng ibang landas bukod sa espada. Kaya't nagsanay na lamang si Nor bilang isang warrior dahil nais niyang maging si Tigreal, ngunit pinatigil din siya ng guro roon dahil hindi angkop sa kanyang katawan ang mabibigat na pagsasanay, na maaari pa niyang ikamatay. Hindi pa rin sumuko si Nor sa kanyang pangarap at tumungo siya sa ibang training school, ngunit maski sa archery at pagiging thief ay hindi rin siya nag-qualified. Habang singliit lamang ng apoy ng palito ang kaya niyang gawin bilang isang mage, hindi rin siya tinanggap bilang isang healer dahil mababang antas lamang ng pagpapagaling ang kaya niyang gawin. Nang bumalik si Nor sa guild, ikinagulat ng lalaki na wala man lang siyang natutunan na kahit isang disenteng kasanayan sa loob ng 3 buwan. Kaya malungkot siyang bumalik sa kanilang tahanan, habang humingi siya ng paumanhin sa kanyang mga magulang dahil sa kanyang kabiguan, at inamin na wala siyang talento sa pagiging isang adventurer. Ngunit tumanggi pa ring sumuko si Nor at nagpasya siyang ituloy ang kanyang pagsasanay, habang iniisip ang payo ng kanyang guro sa espada, na kapag sinanay niya ang tanging kakayahan na mayroon siya ng paulit-ulit, ay maaari siyang matuto ng bagong kasanayan. Kaya gamit lamang ang kanyang kakayahan na parry, nagsanay siya mula umaga hanggang magdamag sa loob ng 1 taon, hanggang sa punto na kaya na niyang sumalag ng 10 espada sa isang paghinga lamang. Lumipas pa ang 3 taon at nagawa na niyang sumalag ng 100 espada, ngunit wala pa rin siyang nabubuksan na bagong kasanayan. Gayunpaman ay hindi pa rin sumuko si Nor sa kanyang pangarap at nagpatuloy siya sa pagsasanay hanggang masira na niya ang kanyang hawak na espada, at pinagaling ang kanyang kamay gamit ang mababang antas ng pagpapagaling. Lumipas pa ang 10 taon at nagawa na niyang sumalag ng 1,000 espada, na sa sobrang lakas ay pati ang kagubatan sa kanyang paligid ay naalog niya. Gayunpaman, hindi pa rin kumbinsido si Nor dahil hindi pa rin siya natututo ng bagong kasanayan. Ngunit nagpa siya si Nor na subukan ito sa huling pagkakataon at nagsumite siya ng isa pang form upang maging ganap na adventurer, nakasama ang kanyang mga kakarampot at mababang mga antas ng kasanayan. Dahil nag-aalangan ang bagong receptionist sa mahihinang kasanayan ng bida, iminungkahi nito na pumunta muna siya sa training school, ngunit sinabi ni Nor na napagdaanan na niya ang prosesong iyon. Ngunit biglang dumating ang guildmaster na medyo tumanda, kung saan muntik na nitong hindi makilala si Nor dahil sa laki ng pinagbago ng bida. Ipinaliwanag ng guildmaster kay Nor na may iba't ibang ranggo ang pagiging isang adventurer at ang pinakamababa ay E-rank, ngunit dahil wala man lang siyang kahit isang kapaki-pakinabang na kasanayan para maging E-rank adventurer, ay malabo pa sa tubig ng kanal na makatungtong siya rito. Ngunit biglang naalala ng guildmaster na may mababa pa sa E-rank at iyon ang F-rank adventurer, ang pinakamababang ranggo na marahil walang masyadong nakakaalam nito. Subalit sinabi ng guildmaster na may limitasyon ng pagiging isang F-rank adventurer, kung saan ipinagbabawal ang paghunting o pagpunta sa labas ng bayan upang kumuha ng mga item, habang ang tanging pinapayagan lamang ay ang pagkuha ng iba't ibang trabaho sa loob ng bayan. Kaya kahit ganoon ay agad na tinanggap ito ng bida, kung saan nakuha na rin niya sa wakas ang kanyang lisensya sa pagiging isang adventurer. Mabilis pa sa 4:00 na sinimulan ni Nor ang pagkuha ng mga trabaho sa bayan, kung saan gamit ang kanyang mga low-level skills ay nagagampanan niya ang pagiging isang F-rank adventurer.
Habang matapos naman ang mga gawain sa umaga ay nagsasanay naman siya sa hapon, kung saan masaya si Nor na natupad na rin sa wakas ang kanyang pangarap na maging isang adventurer na nakakatulong sa mga tao. Nang bumalik ang eksena sa kasalukuyan, biglang inatake ni Minotaur ang kapitan ng mga kawal, na kung saan sa isang atake ay binawian agad ito ng buhay. Habang matapos din itong paslangin ang natitira pang mga kawal, isusunod na sana ng halimaw ang babae ngunit binato ito ni Nor upang makuha ang atensyon nito, at upang makatakas din ang babae. Kaya nang atakihin siya ng halimaw ay ginamit ni Nor ang kanyang parry skill upang salagin ang mga nakakamatay na atake ng halimaw, ngunit dahil wala siyang ibang kasanayan ay hindi niya ito magawang atakihin. Ngunit nang mapansin ng halimaw ang nanigas sa takot na babae, muli itong pinunterya ng halimaw ngunit mabilis na pumunta si Nor sa harapan nito upang salagin ang atake, na nagresulta sa pagkasira ng kanyang espada. Kaya nang muling umatake si Minotaur ay buong lakas na ginamit ni Nor ang kanyang kaysa-isahang kakayahan, na sa sobrang lakas ay tumilapon sa leeg ng halimaw ang sandata nito at ikinapugot ng sariling ulo nito. Sa huli ay muling nawasak ang hawak na espada ni Nor habang nakalaya naman ang babae mula sa pagkakagapos. Nang tanungin nito ang kanyang pangalan ay suplado pala sa personal ang bida, habang dumating na rin ang iba pang mga kawal. Nang makabalik si Nor sa bayan ay naisip niya na muntik na siyang mapatay ng pangit na baka, kaya ipinangako niya sa kanyang sarili na kailangan niya pang magsanay ng husto. Samantala ay inimbestigahan na ng mga nakakataas ang namatay na halimaw, habang ang babae kanina na nagngangalang Lady Lin ay nagbigay respeto naman sa mga namatay na kawal. Bigla naman dumating ang kanyang personal na bodyguard na si Ines, kung saan humingi ito ng tawad dahil wala siya sa tabi niya noong mangyari ang insidente. Ngunit habang sinasabi ni Lin kay Ines na hindi niya kasalanan iyon, lumapit naman sa kanya ang isang kawal at sinabing kailangan na nilang bumalik ng kastilyo para sa detalye ng nangyari. Nang makuha lahat ni Lord Rain ang nangyari sa insidente, nagtataka siya kung paanong napunta ang isang Minotaur sa lugar na iyon, puwera na lamang kung may isang taong nagsummon nito mula sa kailaliman ng lupa gamit ang isang mahika. Nang maisip ni Rain na isa itong tangkang pagpatay sa kanyang kapatid na si Lin, sinang-ayunan naman ito ng kawal dahil nakakita sila ng isang singsing sa isang bangkay sa pinangyarihan ng insidente. Pinasuri nila ang singsing at nakakita sila ng mana stone na napakapuro para matagpuan lamang sa merkado. Nang idagdag pa ng kawal na natuklasan din nila na ang natitirang spell sa Mana Stone ay nagmula sa Magic Empire of Deridas, naisip ni Rain na hindi ito isang ordinaryong tangkang pagpatay dahil hindi man lang nila itinago ang ebidensya, bagkus marahil nais ng Deridas na magsimula ng isang digmaan, at ang kanilang pakay ay ang kayamanan sa loob ng Dungeon of the Lost. Pagdating naman sa tao na nagligtas sa buhay ni Lin ay wala silang kahit anong impormasyon tungkol dito, dahil matapos nitong talunin ang Minotaur gamit ang ordinaryong espada, ay bigla na lamang itong naglaho. Samantala ay ikinagulat naman ng Guildmaster nang makitang buhay pa si Nor, dahil mayroon daw halimaw na lumitaw sa dungeon malapit sa pinagtatrabahuhan niyang construction site, kung saan sobrang nag-aalala ito sa kanya nang hindi siya dumating pagkatapos ng trabaho. Humingi naman ng paumanhin si Nor dahil noong may mga kainahinalang tao daw na sumusunod sa kanya kahapon, ay agad siyang umuwi pagkatapos ng trabaho. Nang sabihin ng Guildmaster na buti na lang ay hindi nakatagpo ni Nor ang halimaw dahil kahit daw ang mga A-rank adventurer ay mamamatay sa laban na iyon, naisip naman ni Nor na buti na lang ay isang pangit na baka lamang ang nakalaban niya kahapon. Sinabi pa ng Guildmaster na isang misteryosong lalaki daw ang pumatay sa halimaw sa isang atake lamang, kung saan walang ideya si Nor na siya pala ang pinag-uusapan nilang dalawa. Kinalaunan pa ay habang nag-uusap sila ng Guildmaster ay biglang lumitaw si Lady Lin sa likuran ni Nor, na sinasabing gumamit siya ng detection skill upang mahanap lamang ang bida. Nang magsimulang makilala siya ng mga tao sa guild ay hiniling ni Lin kay Nor kung maaari ba silang mag-usap sa ibang lugar, biglang tinanong ng Guildmaster ang bida kung anong ginawa niya, ngunit tiniyak ni Nor na isa siyang mabuting tao. Sa labas ng kalye ay patuloy na hinahanap ng mga kawal ang bida, ngunit dahil sa concealment magic ni Lin ay hindi sila nakikita ng mga ito. Nang makarating sila sa isang liblib na lugar, lubos na nagpapasalamat si Lin kay Nor sa pagsagip sa kanyang buhay, dahil hindi lamang niya nailigtas ang kanyang buhay kundi pati na rin ang mga mamamayan ng kanilang kaharian. Inalok ni Lin si Nor ng lahat ng yaman ng kanyang pamilya bilang kabayaran sa pagligtas sa kanya, ngunit mabilis na tumanggi si Nor at sinabing sapat na ang kanyang mga pasasalamat. Ikinagulat ito ni Lin at iginiit na nais din ng kanyang ama na personal siyang pasalamatan, ngunit muling tumanggi si Nor sa kahit anumang alok ng prinsesa, maging lupain man o solusyon sa anumang problema. Doon na nagdrama si Lin at sinabing hindi siya aalis sa kanyang kinatatayuan hanggat hindi pumapayag si Nor na maayos siyang mabayaran. Ito ang naging dahilan upang maalala ni Nor nang ginamit din niya ang mga salitang iyon noong siya ay nag-a-apply para makapasok sa training school, kung saan doon na siya pumayag na makipagkita sa ama ni Lin ngunit hindi siya tatanggap ng anumang gantimpala. Habang naglalakad sila sa loob ng kastilyo ay nakasalubong nila doon si Ines, kung saan sinabi nito na ang amang hari ni Lin ay kasalukuyang nakikipag-usap sa kanyang kapatid sa audience chamber. Habang ipinapakilala ni Lin kay Ines ang bida bilang ang nagligtas sa kanyang buhay, si Nor naman ay walang ideya kung ano ang posisyon ni Ines at iniisip na marahil ito ang kanilang katulong, ngunit nagtataka siya kung bakit nakasuot pa ito ng armor. Nang ipagpatuloy na nila ang paglalakad, isang lalaki ang kanilang nadaanan at agad nitong itinutok ang sandata nito kay Nor. Habang ito ay may pangalan na Gilbert, sinabi rito ni Ines na ibaba ang kanyang sandata, dahil si Nor ang lalaki na nagligtas sa buhay ni Lady Lin mula sa halimaw. Nang ibaba ni Gilbert ang kanyang sandata, pabulong na sinabi sa kanya ni Ines na sumama sa kanila sa loob, na lumalabas na hindi pa nila lubos na pinagkakatiwalaan ang bida. Samantala nang malaman ng hari mula kay Rain na ang kaharian ng Deridas ang posibleng nasa likod ng pag-atake kay Lin, hindi ito nagustuhan ng hari dahil tila sinisira ng mga ito ang pinagkasunduan nilang pangkapayapaan. Inaasahan na ito ni Rain dahil mula pa noong huling pagpupulong nila sa hari ng Deridas, ay nais na nitong isuko nila sa kanya ang mga karapatan sa Dungeon of the Lost, na kung saan tila matagal na nitong pinaplano ang kanilang pagbagsak.
Maya-maya pa ay dumating na rin si Nalin habang agad na nagbigay ng paggalang ang dalawa sa hari, ngunit si Nor ay nagpatuloy lamang sa paglalakad na parang parte ng pamilya. Nang ipakilala ni Lin sa kanyang ama si Nor bilang ang nagligtas sa kanyang buhay, agad na sinabi ni Nor na hindi siya isang noble at hindi rin pamilyar sa tamang pag-uugali, kaya maaaring aksidente siyang makagawa ng hindi magaganda. Ngunit ayos lang daw ito sa hari at agad na nagbigay ng lubos na pasasalamat sa pagligtas sa buhay ng kanyang anak, subalit ikinagulat ni Nor nang biglang alukin din siya nito ng kayamanan o lupain bilang kabayaran. Kaya nang agad itong tinanggihan ni Nor ay napatigil ang hari, kaya itinaas pa nito ang gantimpala sa pamamagitan ng pag-alok ng kalahati ng kayamanan na nakuha nila mula sa dungeon na matatagpuan sa kanilang lugar, subalit muli itong tinanggihan ni Nor dahil ang kanilang pasasalamat ay sapat na para sa kanya. Ngayon ay hindi alam ng hari kung ano ang maaari niyang ibigay kay Nor dahil tinanggihan nito ang lahat ng kanyang alok, kaya't lumapit siya sa kanyang trono at kinuha ang espada bilang regalo sa bida. Sinabi ni Rey na ito ay napakahalagang espada, ngunit sinabi ng hari na ayos lamang iyon dahil hindi na rin niya ito ginagamit at wala naman makakaalam basta't palitan niya lang ito ng isang replika. Nang ibigay ito ng hari kay Nor ay agad niyang naramdaman ang bigat ng espada, habang sinabi ng hari na isa lang itong bagay na nakuha niya noong siya pa ay isang adventurer, kaya't ayos lang natanggapin ito ng bida. Kaya't nang hiniling ng hari na subukan ito ni Nor, winasiwas niya nga ito sa hangin at naglabas ng malakas na puwersa, na ikinagulat ng lahat na nasa paligid. Pinuri ng hari si Nor sa kakayahan nitong iwasiwas ang espada gamit lamang ang isang kamay, habang hiniling niya din sa bida na sanayin nito ang kanyang anak. Ngunit nang sabihin ni Nor na wala siyang maituturo sa isang taong kasing talented ni Lin at dapat ito mismo ang magdesisyon tungkol rito, sumang-ayon naman ang hari sa kanya sabay tawa. Habang palabas ng kastilyo, napansin ni Nor na ang kanyang espada ay may eksaktong lapad na tamang-tama para magkasya sa mga kanal na karaniwan niyang nililinis, kaya't hindi na siya makapaghintay na subukan ito kinabukasan. Bigla naman lumapit sa kanya si Ines at biglang lumuhod, kung saan humihingi siya ng tawad sa pag-aalangan kay Nor noong una, dahil tungkulin niyang protektahan ang pamilya ng hari mula sa lahat ng posibleng kapahamakan. Sa wakas ay naintindihan na ni Nor na hindi pala isang katulong si Ines, kung saan namangha pa siya nang malaman na isa itong pangalawang kapitan ng Warrior Corps. Ayon pa kay Ines ay kilala siya bilang Divine Shield mula pa noong kabataan niya at tungkulin niyang protektahan si Lady Lin, ngunit dahil natupad ni Nor ang tungkulin iyon sa kanyang pagkawala, ay nangangako siyang tutulong sa lahat ng pangangailangan ng bida bilang isang kabayaran. Kaya nang tanungin at malaman ni Ines ang pangalan ni Nor ay bigla niya itong ikinagulat, ngunit sinabi niya sa nagtatakang bida na wala iyon saka umalis. Ngunit hindi pa nga nakakaalis si Nor sa kanyang kinatatayuan ay bigla naman siyang hinarang ni Gilbert at hinahamon siya sa isang laban, kung saan napaisip si Nor na ayaw talaga siyang pauwiin ng mga ito. Habang nagtataka si Nor kung saan sila pupunta, ikinagulat niya nang dalhin siya nito sa training room ng kastilyo at pinapili siya ng kanyang sandata na gagamitin. Kaya kahit matagal nang walang pagsasanay si Nor sa ibang tao mula pa noong siya ay nasa training school, ay tinanggap niya ang hamon ni Gilbert bilang isang magandang pagkakataon upang matuto mula sa isang veterano. Ngunit nang magsimula ang kanilang laban, agad na umatake si Gilbert subalit madali lamang itong naiwasan ng bida. Habang nagpatuloy sa pag-atake ang kanyang kalaban, napansin ni Nor na napakadetalyado ng mga galaw ni Gilbert, ngunit may isang bagay siyang hindi maintindihan, at iyon ay kung bakit sobrang bagal ng mga atake nito. Kaya nang maisip niya na marahil sinasadya ito ni Gilbert dahil isa siyang baguhan, bigla niyang ipinatigil ang laban at hiniling na huwag itong magpigil sa kanya sa pag-atake. Aminado naman pala roon si Gilbert kaya't muli siyang nagbitaw ng mga atake, na kung saan medyo bumilis nga ito ngunit nagtaka si Nor kung bakit nito iniiwang bukas ang sarili para sa isang counter-attack. Samantala ay hindi naman maintindihan ni Gilbert kung bakit hindi niya matamaan si Nor, kaya't sinubukan niyang baguhin ang kanyang atake habang nasa ere ang bida, ngunit nakita pa rin ito ni Nor at madali lamang na nilusutan ang atake. Kaya habang hindi makapaniwala ang ilan ay muling sinabi ni Nor na ayos lang na mas bilisan pa ni Gilbert, kung saan medyo na-hurt doon ang pride ng kapitan. Habang napapaisip si Nor na hindi kaya nagbunga na ang kanyang matagal na panahong pagsasanay at siya ay tila lumakas, isang naiinis na Gilbert ang biglang ginamit ang kanyang ultimate skill upang tamaan lamang ang bida. Kaya nang inakalang tinamaan niya si Nor ay nagawa pa rin pala nitong makaiwas sa kanyang pinakamalakas na atake, kung saan hindi na naman makapaniwala rito ang ilan lalo na si Gilbert. Ngunit doon ay bigla na lamang sumuko si Nor sabay agad na sumibat, habang si Gilbert ay lubos na napahiya kahit ibinigay pa sa kanya ang panalo, dahil sa kaibuturan ng kanyang puso ay alam niyang siya ay natalo. Naalala ni Gilbert noong walang makatalo sa kanya mula pa sa unang araw na humawak siya ng sibat kung saan ito ay itinuturing niyang isang talento, ngunit sa kabila ng lahat ng ito ay wala siyang maramdaman kundi pagkabagot dahil hindi niya matagpuan ang karapat-dapat na kalaban para sa kanya. Kaya nang sabihin sa kanya ng pinuno ng nayon na may kumakalat na balita na tinatawagan ng kaharian ang malalakas upang sumali sa kanilang hukbo para sa paghahanda sa posibilidad na digmaan, ay naging interesado rito si Gilbert at maaaring makatagpo na niya ang kanyang hinahanap. Ngunit nang bumalik nga si Gilbert sa bayan ay wala kahit isang miyembro ng hukbo ang kayang tumapat sa kanya, kung saan kahit ang pagpatay sa mga halimaw ay hindi na rin nagbibigay ng kasiyahan sa kanya, kahit gaano pa kalaki ang kalaban. Kaya kahit na ginawaran si Gilbert ng titulo ng pagiging isang Divine Spear ay patuloy pa rin ang kanyang pagkabagot. Dumating naman ang kanyang master at nalaman ang kanyang dilema, kung saan iminungkahi nito na kalabanin niya si Ines ngunit sinabi ni Gilbert na sa tuwing nagkakaroon sila ng mock battle ay palagi lamang siyang nananalo. Alam niyang nababagot din ang kanyang master sa pagtuturo sa mga bagong adventurer at sundalo lalo na't wala sa mga itong makapantay sa kanyang lakas, ngunit sinabi ng kanyang master na ito ay ang kanyang tungkulin dahil sila ang poprotekta sa kaharian balang araw. Bukod pa roon ay naniniwala siyang darating ang araw na may isang makakalagpas sa kanyang lakas mula sa mga tinuruan niyang mga adventurer. Kaya nang marinig ni Gilbert ang tungkol sa isang lalaki na nagawang talunin ng isang minotaur sa isang atake lamang, nais niya itong makilala ng personal at kalabanin.
Subalit nang makalaban niya ito ay hindi niya maramdaman ang kapangyarihan na kinakailangan upang talunin ng isang Minotaur, ngunit hindi niya mapagkakaila na nagawa nitong iwasan maging ang kanyang pinakamalakas na atake. Bukod pa roon ay bigla na lamang nitong isinuko ang laban, at inisip niya na marahil ginawa ito ni Nor bilang paggalang sa kanya upang hindi siya mapahiya sa harap ng kanyang mga tauhan. Subalit habang papaalis si Nor ay napansin niya ang mga bitak sa sahig at wala siyang ideya kung paano ito ginawa ng bida, ngunit isa lamang ang hindi niya maitatanggi, na sa wakas ay nahanap na niya ang kalaban na matagal na niyang hinahanap. Sa kabilang banda ay iniisip naman ni Nor na pinagbigyan lamang siya ni Gilbert, dahil kung hindi nito binagalan ay siguradong namatay na siya sa malakas na atake nito kanina, kahit ginamit pa niya ang kanyang physical enhancement at feather step abilities. Kaya nagpapasalamat siya kay Gilbert sa pagpapaalala sa kanya na siya ay isang mahinang nilalang pa rin, kung saan balak niyang magsanay pa ng mas mabuti. Kinabukasan ay sinimulan ng gamitin ni Nor ang kanyang maalamat na espada sa pagdakot ng mga dumi sa imburnal, kung saan ikinagulat niya kung gaano maaasahan ang espadang ito para sa ganitong trabaho, dahil hindi pa naging ganito kalinis ang mga imburnal noon. Bukod pa roon ay wala man lang itong naging kahit anong gasgas dahil sa sobrang tibay nito. Dahil sa naging insidente sa dungeon kamakailan ay ang trabaho ni Nor sa konstruksyon ay pansamantalang pinatigil, kung saan ngayon ay tambay na siya maghapon at ayaw niya nang walang ginagawa. Kaya habang iniisip niya kung paano makakatulong sa mga tao gamit ang kanyang espada ay bigla niyang naisip na gawin itong sagwan ngunit kailangan niya ng bangka, naisip din niya na gamitin ito sa paggawa ng pizza ngunit kailangan niya ng pugon, habang naisip niya din na gamitin itong grill ngunit maliit lamang daw na apoy ang kaya niyang gawin. Bigla naman may narinig si Nor sa kanyang likuran at ito pala ang prinsesa na si Lin, na kung saan mayroon itong espesyal na kahilingan sa kanya. Nais niyang tanggapin siya ni Nor bilang isang page, isang hindi bayad na assistant na mag-aalaga ng lahat ng pangangailangan ni Nor sa araw-araw, sa pag-asa na makakakuha siya ng ilang kapakipakinabang na kaalaman mula rito. Ngunit nang tanggihan siya ni Nor ay sinabi ni Lin na hindi siya gagawa ng kahit anong abala, habang magiging kapakipakinabang din siya dahil nakakuha siya ng pinakamataas na marka sa lahat ng 6 na training school, o di kaya kung nais ni Nor ay magbibigay din siya ng malaking sweldo kung papayag siyang maging kanyang guro. Ngunit sinabi ni Nor na hindi iyon ang issue rito, kung saan wala lang talaga siyang maituturo sa kanya at hindi rin niya kailangan ng tulong at pera. Gayunpaman ay naging mapilit si Lin at nais patunayan ang kanyang kakayahan sa bida, kung saan nagcast siya ng isang icicle spell patungo sa kanya, ngunit bago pa man sa kanya ito bumagsak ay winasak niya ito gamit ang isang fire spell. Habang hindi lang yon dahil may kasanayan din siya sa pagiging isang thief, kung saan nilabas niya ang isang maliit na patalim at mabilis na pinutol ang puno sa kanyang likuran sa isang iglap. Nais din niyang ipakita kay Nor ang kanyang kasanayan sa espada at nagpakawala siya ng isang divine slash patungo sa bida, na ikinawasak naman ng malaking puno sa likuran nito. Gayunpaman ay muling tumanggi si Nor sa kahilingan ni Lin, kung saan muli niyang inulit na wala siyang maituturo sa kanya. Kaya habang hindi pa rin maintindihan ni Lin ang punto ng bida, sinabi ni Nor sa kanya na marami siyang malulupit na kasanayan, ngunit ito lamang ang kasalukuyang kakayahan na mayroon siya. Doon ay umalis na lamang si Lin at naalala ang kwento ng isang batang walang talento, na nasubukan ng lahat ng 6 na training school. Madalas na iniisip ng mga tao na ito ay isang kathang isip lamang upang maging isang leksyon sa lahat ng susubok sa training school, kung saan inakala niya rin na gawa-gawa lamang ang kwento, ngunit ngayon ay nakilala niya ang taong ito. Naalala niya noong ipinakita sa kanya ng mukhang Enchanted Kingdom ang isang simpleng spell na tinatawag na Tiny Flame. Sinabi nito na kung sapat ang kanyang pagsasanay ay maaari niyang mapalaki ng kaunti ang apoy, ngunit kahit ano pa man ang gawin niyang pagsasanay ay hindi ito lumalaki. Kaya ikinagulat niya nang makitang nakagawa si Nor ng napakalaking Tiny Flame, na mas malaki kaysa sa kayang gawin ng kanyang guro, na siyang pinakamagaling na magician sa buong mundo. Habang naniniwala siyang walang kapantay si Nor sa lahat ng 6 na sangay, nananatili pa rin itong mapagkumbaba at ginagamit ang kakayahan upang makatulong sa mga tao. Dahil nais niyang makamit ang ganitong lakas para sa araw na siya ay mapabilang din na pamunuan ng kaharian na ito, hindi tinanggap ni Lin ang pagtanggi sa kanya ni Nor at muli niyang pinuntahan ito. Habang nanumpa siya na susundan ng yapak ng bida hanggang sa maging karapat-dapat siyang maging isang apprentice nito, tinawag niyang sensei ang bida, na ipinagtaka ni Nor kung anong pinagsasabi nito. Napapaisip ngayon si Rain kung bakit sa dami ng pwedeng iregalo, ay ang napakahalagang Black Blade pa ang ibinigay ng kanyang ama sa isang taong hindi pa kilala ang pinagmulan. Ito ay itinuring na nilang isang napakahalagang kayamanan, matapos itong matagpuan ng kanyang ama kasama ang 6 pang mga adventurer, nang lakbayin nila ang isang mapanganib na dungeon. Ang espada ay gawa sa hindi kilalang materyales na mas matibay kaysa sa alinmang metal na kilala ng tao, na kahit ano pa mang mga kasanayan at kapangyarihan ng ginamit rito ay hindi ito nakitaan ng anumang gasgas, kaya't nakuha nito ang bansag na Unbreakable Blade. Subalit ang malaking katanungan kay Rain ay kung bakit nakipagsapalaran ng kanyang ama na ibigay ito kay Nor, kung saan naisip niya na posibleng umaasa ang kanyang ama sa bida upang gumanap ng mahalagang papel sa kanilang kaharian sa hinaharap. Sa ibang eksena, habang napapatanong pa rin si Nor kung okay lang bang kasama niya ang isang noble na tulad ni Lin, sinagot siya ng kanyang apprentice na ayos lang ito dahil isa pa rin naman siyang adventurer. Ngunit pakiramdam ni Nor ay hindi pa rin siya karapat-dapat bilang isang guro para kay Lin, kaya't naisip niyang pumunta mamaya sa guild upang kumuha ng mga nakakaboring niyang mga trabaho, upang sa gayon ay mawalan ito ng interes sa kakasunod sa kanya. Nang ipinagtaka ng guildmaster kung bakit kasama ni Nor ang isang noble na tulad ni Lin, sinabi ni Nor na masyado itong komplikado. Kaya nang sabihin ng guildmaster na ayaw niyang masangkot sa mga komplikadong bagay, agad na binago ni Nor ang usapan at sinabing naroon sila upang kumuha ng pang-2 tao na trabaho. Dahil si Lin ay isang Silver B rank adventurer ay maaari silang tumanggap ng goblin hunting job, kung saan ikinagulat ni Nor dahil ito ang mga karaniwang halimaw na madali lamang na pinapatay sa ibang anime, ngunit hindi tulad rito.
Masaya si Nor dahil sa wakas ay makakakuha na rin siya ng quest na hindi lamang paglilinis ng imburnal, ngunit medyo na guilty ang bida dahil lumalabas na siya ay makikinabang sa ranggo ni Lin para sa kanyang sariling kapakanan. Subalit nang malaman ni Nor na ayos lang pala ito kay Lin ay agad niyang kinuha ang kanyang espada at excited na lumabas dahil matutupad na rin sa wakas ang kanyang pangarap. Ngunit sinigawan siya ng Guildmaster dahil hindi pa nito naibibigay sa kanya ang mga detalye ng quest, kaya bumalik si Nor at itinuro ng Guildmaster sa kanila ang lokasyon kung saan nila makikita ang mga goblin. Paalala sa kanila ng Guildmaster na kailangan nilang dalhin ang kanang tainga ng mga goblin na kanilang mapapatay, dahil ito ang magiging tanda upang makuha nila ang kanilang kabayaran. Dahil ito ang unang beses na makakakita si Nor ng isang goblin, ay natanong niya si Lin tungkol sa mga nilalang na ito, na kung saan ipinaliwanag naman ni Lin na ang mga goblin ay karaniwang kumakain ng mga prutas at maliliit na hayop. Habang sila ay kilala rin na umaatake ng mga tao, mabilis din lumaki ang kanilang populasyon, kaya't ang guild ay palaging nagbibigay ng mga quest upang makatulong sa pagkontrol ng paglaki ng kanilang populasyon. Dagdag pa ni Lin na ang mga goblin ay mahalagang bahagi rin ng ecosystem ng kagubatan, kaya't mas mabuti na huwag silang patayin ng tuluyan. Namangha si Nor sa dami ng alam ni Lin sa iba't ibang bagay, kaya't muli siyang napaisip na parang wala na talaga siyang maituturo pa sa kanya. Nang makapasok na sila sa malalim na bahagi ng kagubatan ay bigo pa rin silang makahanap ng kahit isang goblin, kung saan napaisip si Lin na tila totoo ang balita tungkol sa bumababang bilang ng mga ito. Kaya nang may maramdaman si Lin na presensya ng isang nilalang sa malapit ay agad silang nagpasya na puntahan ito, ngunit habang sila ay naglalakad ay napansin ni Lin na bigla namang naglaho ang presensya na kanilang sinusubaybayan. Pagdating nila sa lokasyon kung saan hinihinalang naramdaman ni Lin ang presensya ay wala silang nakitang kahit ano, ngunit biglang napansin ni Nor ang isang kalahati ng katawan ng goblin na nakalutang sa hangin. Nang makita ito ni Lin ay agad siyang nagcast ng revealing spell upang makita kung ano ito, ngunit ikinagulat nila nang lumitaw sa kanilang harapan ang isang dambuhalang goblin na mukhang adik sa gym. Habang ito ang unang beses na makakasagupa si Nor ng isang goblin, hindi niya akalain na ganito pala ito kalaki at idol si Batista, habang ikinagulat niya na marunong din itong gumamit ng sandata. Sa kabilang banda naman ay labis ang pagkabahala ni Lin dahil ang bagay na iyon ay isang Goblin Emperor, isang itinuturing na catastrophic class threat na nilikha gamit ang isang forbidden research, at kumakain ng kapwa niya Goblin para kunin ang kanilang lakas. Subalit nang sabihin sa kanya ni Nor na huwag siyang matakot dahil ito ang pinakamahina sa lahat ng halimaw, nagkaroon na maling ideya si Lin na marahil pinili ito ng kanyang sensei dahil inaasahan na nitong lalabas ang isang Goblin Emperor. Kaya't nagkaroon ng lakas ng loob si Lin na lumaban kasama ang kanyang sensei. Nang sumugod na sa kanila ang goblin ay ginamit ni Nor ang kanyang parry skill upang salagin ang atake nito, habang hindi rin siya pumayag na maitulak siya nito sa isang sulok. Doon na pumasok si Lin upang mag-cast ng wind at ice spell sa halimaw, ngunit ikinagulat nila na kahit may malaki itong pangangatawan ay masyado itong mabilis upang ilagan lamang ang mga pag-atake. Biglang tumigil ang pangit at bumato ng isang puno kay Lin ngunit mabilis naman itong sinalag ng kanyang sensei, subalit muli pa itong bumato ng mas marami pang puno, na sunod-sunod namang pinagsasalag ng bida. Dahil doon ay naisipan nitong bumato ng maraming puno mula sa itaas habang isa naman mula sa kanyang harapan, kung saan napaisip si Nor kung paano niya pa itong haharapin ng sabay. Buti na lang ay ginamit ni Lin ang kanyang wind blast upang itaboy ang maraming puno, ngunit laking gulat nila nang makitang walang epekto ito sa halimaw dahil mabilis ding naghilom ang mga sugat nito. Biglang napansin ni Lin ang mana stone sa ulo ng halimaw, kung saan napagtanto niya rin na marahil ito ang dahilan kung bakit nagagawa nitong makapaghilom, kaya't sinabi ni Nor na kailangan nila itong wasakin. Nang makaisip si Nor ng isang ideya ay inutusan niya si Lin na gamitin ang wind blast nito sa kanyang likuran, ngunit sinabi ni Lin na isa itong kabaliwan dahil may kakayahan itong gumasak ng mga pader ng kastilyo. Ngunit sinabi ni Nor na huwag siyang mag-alala dahil gagamitin niya ang kanyang espada upang hindi ito direktang tumama sa kanya, dahil ito lamang ang tanging paraan upang mabilis siyang makalapit sa halimaw. Kaya nang sundin nga ito ni Lin ay para siyang naging isang fighter jet na nilunsad ng carrier sa bilis, habang ginamit niya ang kanyang physical enhancement at feather step upang maiwasan ang mga pag-atake ng halimaw. Nagawang makalapit ni Nor sa halimaw at tumalon siya ng mataas, habang nagawa niyang tamaan ito sa ulo at ikinatanggal ng mana stone nito sa noo. Nang lumapit si Lin upang ipakita sa kanya ang mana stone, sinabi niya rito na tapusin na ang halimaw dahil labis na ang nararamdaman nitong sakit, ngunit pakiusap niya na huwag itong pahirapan. Sinunod naman ni Lin ang utos ni Nor ngunit bigla niya itong sinunog hanggang sa mamatay, kung saan ewan ko lang kung naintindihan niya ng maayos ang utos ng kanyang sensei. Habang si Nor naman ay sinabing hindi muna siya kukuha ng mga goblin hunting quest sa ngayon dahil malinaw na hindi pa sapat ang kanyang lakas, ngunit hindi niya alam na malayo iyon sa isang pangkaraniwan na goblin. Matapos ang nangyari ay agad na nakatanggap ng report si Rain tungkol sa Goblin Emperor na tinalo ng dalawang bida, kung saan hinala niya na marahil ang may pakana naman ito ay ang Magic Empire of Deridas. Ayon sa sinabi ni Lin sa opisyales ay gumamit ng advanced concealment magic ang halimaw at marahil matagal nang nagtatago sa kagubatan, kung saan ikinagulat ito ni Rain dahil hindi man lang ito na-detect ng kanilang shadow company. Habang palaisipan rin kay Rain kung paano naipasok ang isang malaking halimaw sa kanilang kaharian gamit ang summon ng magic na hindi man lang nadidetect ng kanilang sensory network, ibinigay din ng mga opisyales ang mga report tungkol sa kakaiba pang insidente na naganap sa nakaraang 3 buwan. Nagpasalamat naman sa kanila ang prinsipe, at sinabihan na ipagpatuloy ang kanilang investigasyon. Samantala nang iulat na ng dalawa ang ginawa nilang pagpatay sa goblin, sinabi ni Nor sa guildmaster na mahirap pala ito kaysa sa kanyang inaasahan. Inisip ng guildmaster na marahil nagtatago lamang si Nor sa buong panahon na iyon, kung saan masyado pang pahumble ang bida at sinabing kung hindi niya kasama si Lin kanina ay hindi niya alam kung anong nangyari sa kanya roon. Nang malipat ang kanilang usapan sa Mana Stone ay wala namang ideya ang guildmaster sa sinasabi ni Nor, dahil ang mga karaniwang goblin ay walang Mana Stone sa ulo, kaya't natanong niya kung talaga bang goblin lang ang kanilang nakalaban.
Ayon kay Nor na Goblin naman daw ang kanilang nakalaban ngunit hindi niya sinabi na para na itong si Abomination, kaya't sinabi na lamang ng Guildmaster na ipakita ang tainga para patunay na napatay nila ito. Ngunit doon ay bigla nilang naalala na sinunog pala ito ni Lin hanggang sa maging abo, kung saan wala tuloy silang may pakitang ebidensya. Muling nakatanggap si Lord Ray ng mga ulat tungkol sa mga kakaibang pangyayari na kamakailan lamang naganap sa kanilang lugar, kung saan bigla niyang napagtanto na katulad ito sa nangyari sa Forest of the Beast. Kaya nang napagtanto din niya na marahil nakapasok na ang kanilang mga kaaway sa kanilang teritoryo, agad niyang inutusan ang kanyang mga tauhan na bumuo ng unit na may kasanayan sa paghahanap, habang hiniling din niya na isama ang 6 sovereigns na tinatawag, dahil ito ay seryoso ng sitwasyon. Hindi siya makapaniwala sa kanyang sarili na hindi niya agad natukoy ang mga pangyayari, habang wala din siyang ideya kung ano ang balak ng Magic Empire of Deridas. Ngunit naiinis si Rain dahil walang malasakit ang mga ito sa buhay ng lahat ng inosenteng mamamayan na nakatira sa kanilang kaharian, para lamang makuha ang karapatan at kayamanan sa kanilang dungeon. Samantala ay hindi naman makapaniwala ang dalawa na kumakain sila ngayon ng masarap na pagkain, dahil sa kabutihang palad ay ibinigay pa rin sa kanila ng Guildmaster ang bayad sa napatay nilang goblin, kahit na nakalimutan nilang dalhin ang patunay na napatay nila ito. Ngayong natapos na ang kanilang unang misyon ni Lin, napapaisip si Nor kung gaano pa katagal mananatili ang prinsesa, dahil gusto na niyang magsolo. Kaya nang maisipan na ni Lin na oras na upang umuwi ay napayes na lamang ang bida, ngunit sa hindi inaasahan ay bigla naman dumating ang kapatid nitong si Lord Rain. May pakiusap ito sa dalawa na tumungo sa isang lungsod sa Mountain District kinabukasan, kung saan ipinangako ng prinsipe na magbibigay siya ng karwahe at sapat na kabayaran para kay Nor dahil sa abalang iyon. Kaya kahit hindi pa sinasabi sa kanya ang detalye o ang kanilang magiging layunin para sa misyon na iyon, agad na tinanggap ni Nor ang pakiusap ng prinsipe, sa kadahilan ng makakasakay na rin siya sa wakas sa isang karwahe dahil hindi pa daw siya nakakasakay rito simula noong pagkabata. Habang ini-enjoy ni Nor ang tanawin dahil nakakita na rin siya sa wakas ng mga deer na nakikita niya lamang sa Manila Zoo, napansin niya si Lin na tila hindi nag-e-enjoy sa kanilang joyride. Humingi ng paumanhin si Lin dahil sa kahilingan ng kanyang kapatid, ngunit sinabi ni Nor na huwag siyang mag-alala dahil babayaran naman siya para dito, at bilang kabayaran na rin ito sa pagtulong sa kanya sa pagpatay sa goblin. Ngunit tila hindi lang yun ang bumabagabag para kay Lin, dahil habang si Nor ay excited ay iba naman ang kanyang pakiramdam, noong ipinaliwanag na ng kanyang kapatid ang kanilang mga tatahaking ruta. Dahil noong sabihin ni Rain kung walang ibang mangyayari sa kanilang paglalakbay ay kailangan nilang tawirin ang bundok patungo sa Holy Theocracy of Mithra, habang tila magiging isang happy trip lamang iyon kapag walang ibang mangyayaring kakaiba. Sinabi naman sa kanya ni Ines na huwag siya masyadong mag-alala, ngunit lumalabas na binigyan si Ines ng lihim na utos ni Rain bago sila umalis. Sinabi sa kanya ni Rain na kapag dumating na ang isang krisis na maaaring ikawasak ng kaharian, nais nitong tumakas sila ni Nor at Lin papunta sa Mithra, kung saan hindi niya sinabi sa kanyang kapatid ang tungkol rito dahil alam niyang mananatili ito upang ipaglaban ang kabisera. Sinabi ni Ines na hindi magandang ideya na umalis siya ng kabisera habang nalalagay ito sa isang krisis, ngunit sinabi sa kanya ni Rain na siya lamang ang pinagkakatiwalaan niya pagdating sa kaligtasan ni Lin. Nang huminto muna ang tatlo upang magpahinga, humingi ng paumanhin si Ines kay Nor dahil nadamay pa siya sa lahat ng ito, kung saan hindi naman maintindihan ni Nor dahil ang alam niya ay isa lamang itong happy trip. Habang tikom pa rin ang bibig ni Ines tungkol sa kanilang totoong layunin, sinabi ni Ines sa bida na sisiguraduhin niyang magiging maayos ang kanilang kaligtasan ni Lin, ngunit sinabi ni Nor na huwag siyang mag-alala dahil kaya niyang ipagtanggol ang kanyang sarili at magaling din daw siya sa takbuhan. Sinabi naman ni Ines na hindi na niya kailangan gawin iyon dahil kaya niya silang protektahan gamit ang kanyang kalasag, kung saan ipinagtaka naman ni Nor dahil wala naman itong dalang kahit ano. Kaya nang nakapagpa siya si Ines na ipakita ang kanyang Divine Shield sa bida, ikinamangha ito ni Nor at naalala ang sinabi sa kanya ni Lin na kasing lakas daw ni Ines si Gilbert, habang siya naman ay nangangamote pang talunin ng isang mahinang goblin. Pero ito yung goblin. Nang sabihin ni Nor na sobrang talentado ni Ines, hindi alam ni Ines kung matatawag ba niyang isang talento ito, dahil ito ang nagpaalala sa kanya noong nasa bahay ampunan pa siya at unang napansin ang kanyang kakaibang kakayahan. Habang wala pang ideya noon rito si Ines na maaari pala itong makasakit ng kanyang kapwa, ipinatawag siya ng 3 sa 6 na pinakamataas at hiniling na ipakita sa kanila ang kanyang kakayahan. Sinabi ni Okan na isa itong biyaya mula sa kalangitan, na maaaring maganyong espada o kalasag, o maaari ding magdulot ng pagkawasak ng isang bansa depende sa kung paano niya ito gagamitin. Ngunit sinabi sa kanya ng nagngangalang Dandog, na huwag siyang mag-alala dahil tuturuan siya nito kung paano gamitin ang kanyang kakayahan. Hindi nagtagal ay natutunan ni Ines ang kanyang kakayahan at madaling nakakagawa ng isang kalasag na kayang pigilan ng isang malaking bato, ngunit ito rin ang naging dahilan upang ilayo niya ang kanyang sarili sa ibang tao dahil ayaw na niyang may masaktan pa siyang iba. Ngunit noong araw naman na nakilala niya si Nor ay ikinagulat niya nang marinig na niya ang pangalan nito, noong siya ay nasa isang misyon kasama ang kanyang naging ama-amahan na si Dandog. Habang nahihirapan sila noon sa dami ng halimaw at ang mga sundalong kasama nila ay nagsisimula ng mapagod, muling nabanggit ng kanyang ama na sana'y naroon si Nor upang gayahin ng mga ito. Para kay Ines ay nakuha na agad ni Nor ang pagkilala ng kanyang ama bago pa man niya magawa ito, kaya't nagkaroon siya ng natural na inggit sa bida kahit hindi pa man niya nakikilala ito noon. Kaya ito ang dahilan kung bakit tila may dalaw siya noong unang makilala niya ang bida, ngunit kailangan niyang isantabi ang kanyang emosyon upang hindi ito makasagabal sa kanyang misyon. Habang nagpapatuloy sila sa kanilang paglalakbay at nagpapakyut ang bida sa bintana, napansin ni Nor na tila may kakaibang nangyayari sa bukirin, kung saan tila natutuyot ang ilang pananim kapag nadadaanan ng isang itim na usok. Nang mapansin nga ito ni Lin ay agad niyang ginamit ang kanyang uncover spell upang ibunyag sa kanila ang isang higanteng kokak na may pakpak. Samantala ay ni-report ng isang kawal na maraming halimaw ang biglang umatake sa iba't ibang bahagi ng kabisera, kung saan agad iniutos ni Rain na i-deploy ang lahat ng dibisyon ng kasundaluhan upang mapigilan ang pag-usad ng mga halimaw.
Hinala ng hari na pakana ang lahat ng ito ng hari ng Deridas at talagang tinupad nito ang kanyang mga banta sa kanila, kung saan sinabi ni Rain na mukhang hindi ito titigil hanggat hindi nito nakukuha ang kanyang gusto. Nang itanong ng hari kung nasaan ang Sixth Sovereign, sinabi ni Rain na ang lahat ng ito ay naipadala na sa iba't ibang bahagi ng kabisera upang pigilan at puksain ang paglitaw ng mga malalakas na halimaw. Habang lumiliit ang kanilang puwersa ani ng hari, sumang-ayon naman rito si Rain subalit sa kabutihang palad ay nagawa na niyang mailayo ang kanyang kapatid na si Lin. Samantala, matapos naman ibunyag ni Lin ang halimaw na kokak gamit ang kanyang uncover spell, isang bata ang makikitang kasama nito ngunit bigla itong inatake ng halimaw. Habang agad itong nakilala ni Ines bilang isang Black Death Dragon, walang ano-anong sumugod si Nor upang salagin ang muling pag-atake ng halimaw at para mailigtas na rin ang batang lalaki. Habang busy si Nor na pinagpapari ang mga atake ng halimaw, sinabi ni Ines na hindi nagkataon lamang na biglang lumitaw doon ang batang lalaki, kundi kasama din ito na naitago ng spell, kung saan napagtanto nila na marahil isa itong demon folk. Nang maalala ni Lin ang naging usapan nila ni Rain tungkol sa mga demon folk, ipinaliwanag na sila ay halos kapareho ng tao ngunit isang mga demi-humans na may kakayahang kontrolin ang mga halimaw. Nabanggit ni Rain ang isang insidente na halos lipunin ng mga ito ang buong Mitra 200 taon na ang nakalipas, na kung saan ito ang naging dahilan upang sila ay ubusin ng mga tao. Ngunit marahil ay may mga natira pang mga demon folk sa mundo na nagtanim ng matinding galit laban sa buong sangkatauhan. Kaya napagtanto nila Ines na nangangahulugan lamang na ang batang iyon ay nagtatangkang dalhin ng halimaw sa kabisera upang atakihin ito. Subalit ang nakakainis kay Ines ay kung bakit biglang tinulungan ni Nor ang isang malinaw na kaaway, na para sa kanya ay isang kahangalan. Gayunpaman, handa pa rin tulungan ni Lin ang kanyang sensei, ngunit pinigilan siya ni Ines at sinabing huli na ito para kay Nor. Habang iniisip naman ni Nor na mas mahina ito kumpara sa goblin na nakalaban nila sa kagubatan, bigla itong nagbuga ng kung ano patungo sa kanya. Imbis na iwasan, nagpa siya si Nor na hindi umalis sa kanyang kinatatayuan dahil alam niyang masasaktan ng bata kung gagawin niya ito, kaya't pinari ni Nor ang atake ng halimaw. Subalit bigla na lamang nanlabo ang mga paningin ni Nor at agad niyang napagtanto na siya ay nalason ng atake na iyon, kung saan naisip niya na marahil ito ang nais iparating sa kanya ni Ines kanina. Sinubukan iligtas ni Lin si Nor ngunit agad itong pinigilan ni Ines, kung saan sinabi niya na ang kanyang tungkulin ay protektahan ng prinsesa para sa ikabubuti ng kaharian. Bukod pa rito na ang isang pagbuga ng lason ng Black Death Dragon ay tiyak na isang kamatayan, kaya kahit kasama pa nila ang pinakamagaling nilang healer o si Mang Kepweng, ay hindi na rin nila kayang mailigtas ang bida. Kaya nang muling naglabas ang halimaw ng lason ay ginamit ni Ines ang kanyang kalasag, habang si Lin naman ay gumamit ng Purify para sa kanilang dalawa. Habang humihingi si Ines ng tawad kay Nor sa pag-iwan sa kanya, bigla niyang napansin ang pagtalsik ng kuko ng halimaw sa kanyang kalasag, na kung saan ikinagulat niya nang makitang patuloy pa ring lumalaban ang bida kahit tumutulo na ang mga lason sa mata at bibig nito. Doon na naintindihan ni Ines kung bakit mataas ang tingin ng kanyang ama kay Nor, kung saan ito ay dahil sa kanyang katatagan at hindi matitinag na kagustuhang protektahan ng iba. Subalit sa huling pagsalag ni Nor sa atake ng halimaw ay hindi na rin kinaya ng kanyang katawan, ngunit nang makita niya ang lason mula sa kanyang bibig ay tila nagawa niyang mapagtagumpayan ito. Sa isang malayong lugar, makikita natin ang batang demon folk kasama ang iba pang cursed children kung tawagin, na nakakulong dahil sa kanilang kakayahang kontrolin ang mga halimaw. Habang sila ay itinuturing na mas masahol pa sa hayop, sinabi ng batang demon folk na ang kanilang kakayahan ay ginagamit lamang upang kontrolin ang mga alagang hayop, hanggang sa sila ay udyukan na gamitin ito sa mga halimaw at gamitin sa digmaan, na naging sanhi upang sila ay kamuhian ng gusto ng mga tao. Palagi ring nakakatanggap ang batang demon folk ng pambubugbog mula sa kanyang amo nang wala man lang dahilan, habang hindi rin siya binibigyan nito ng pagkain sa loob ng 3 araw. Habang may kakayahan siyang basahin ang mga iniisip ng mga tao, nalalaman niya kung gaano kalaki ang galit ng mga ito sa kanilang lahi. Ngunit nang malaman ng mga tao na mayroon siyang ganoong kakayahan, ay lalo pa siyang kinamuhian ng mga ito at naging mas marahas ang pagtrato sa kanya. Gayunpaman, sa kabila ng lahat ng masasamang ginawa ng mga ito sa kanya, hindi kailanman pumasok sa kanyang isip na maghiganti o gawin din ang mga bagay na iyon sa kanila. Ngunit isang araw, inutusan siya ng kanyang amo na dalhin ang isang halimaw upang atakihin ang isang kalapit na kaharian. Ipinangako nito sa kanya na kapag ginawa niya iyon ay maililigtas niya ang mga kapwa niya demon folk at ang kanilang buong kaharian, habang may pangako ding hindi na siya nito sasaktan at maging ang kanyang mga kasama. Sinubukan niyang basahin ang isip nito upang malaman ang tunay nitong plano, ngunit nakasuot ang lalaki ng isang mahiwagang aparato na pumipigil sa kanyang magawa ito. Kaya dahil sa banta ng lalaki na sasaktan ng kanyang mga kasama ay napilitan siyang sundin ang pinag-uutos nito, ngunit nang mabasag ang kanyang proteksyon ay nawalan din siya ng kontrol sa halimaw at inatake siya nito. Doon ay agad niyang napagtanto na siya ay nabigo sa kanyang misyon at alam niya na lalo pang magdurusa ang iba pa niyang kasama, ngunit masaya siyang mamamatay nang hindi napipilitang manakit ng iba. Umaasa siyang muling ipapanganak na may mas mabuting buhay, kung saan maaari siyang makatulong sa iba at makakain ng masarap na pagkain. Ngunit bago pa man siya tapusin ng halimaw ay lumapit si Nor upang siya ay iligtas, na kung saan hindi niya maunawaan kung bakit siya pinoprotektahan nito. Nang bumuga ng lason ng halimaw ay napansin ni Nor na pareho sila ng bata na naapektuhan nito, kaya't imbis na gamitin ito sa kanyang sarili ay ginamit ni Nor ang kanyang healing magic rito, habang nagpatuloy siya sa pakikipaglaban. Hindi nagtagal ay bumagsak na rin si Nor sa dami ng lason na kanyang tinamo, ngunit tiwala siyang mapagtatagumpayan niya ito. Naalala ni Nor noong panahong kumukuha siya ng mga sangkap sa kagubatan, na kung saan nakalikom siya ng iba't ibang uri ng ligaw na gulay. Ngunit hindi niya napansin ang isang kakaibang halaman na ginamit niya rin upang sangkap sa kanyang hapunan, na naging sanhi ng biglaan niyang pagkabagsak at pagsusuka ng dugo.
Sa kabutihang palad, ginamit niya ang kanyang low heel upang mairaos niya ang magdamag, habang natuklasan niya mula sa libro ang halaman na tinatawag na Dragon Ruin na nagdulot sa kanya ng pagkalason, na minsan siyang pinaalalahanan ng kanyang ina na huwag kailanman kakainin ito. Sinubukan niyang ipagpatuloy ang kanyang pagsasanay ngunit hindi ito kinaya ng kanyang katawan, kaya't muli niyang ginamit ang kanyang low heel upang makabawi. Makalipas ang ilang oras matapos mawalan ng malay, nagising siya na maayos na ang kanyang pakiramdam, ngunit napagtanto niyang siya ay nagugutom kaya't muli siyang pumunta ng kagubatan upang kumuha ng makakain. Ngunit doon ay kinagat naman ang kanyang puwet ng isang makamandag na ahas, na agad naman niyang ikinabagsak. Subalit matapos lamang ang ilang oras ay muling bumangon si Nor na parang walang nangyari, habang dinala niya ang napatay na ahas sa kanila upang lutuin, kung saan napagtanto niyang masarap naman daw pala. Nang muli siyang pumunta ng kagubatan, sinadya niyang magpakagat sa ahas at napansin niyang unti-unti siyang nagkakaroon ng tolerance sa lason, na kahit hindi siya nagkakaroon ng bagong kasanayan ay kaya naman niyang kainin ang kahit ano pang mga makamandag na bagay, at napagtanto na masasarap ang mga ito. Kaya nang muling bumangon si Nor ay isa lamang ang pumasok sa kanyang isipan, na mukhang masarap din kainin itong dambuhalang froggy. Nagpatuloy si Nor na salagin ang mga atake ng halimaw hanggang sa tuluyan na niyang masira ang mga kuko at mga ngipin nito, na naging dahilan naman para sa halimaw na mag-ipon ng lason para sa isang malakas na atake. Ngunit bago pa man ito ibuga ng halimaw ay sinungalngal ito ni Nor upang pilitin isara ang bibig nito, na naging sanhi ng pag-ipon ng lason sa loob ng katawan nito at tuluyang sumabog. Matapos matalo ni Nor ang halimaw ay agad siyang lumapit sa bata upang tanungin kung anong ginagawa nito rito, na kung saan inamin naman ng bata na nangako siyang dadalhin sana niya ang palaka patungo sa lungsod. Agad na nagkaroon ng agam-agam si Nor na marahil ang palaka ay gagamitin kasangkapan para sa pinapaitan, at ang pamilya ng bata ay nag-aalaga ng mga palaka upang itinda ang karne nito. Naisip din niya na kaya nagtatago ang bata sa isang barrier dahil ayaw nitong manakawan ng masarap na karne ng palaka, kaya't nagsimula siyang humingi ng paumanhin at sinabing babayaran na lamang niya ng installment ang kanyang nasira, ngunit sinabi ng bata na hindi na niya kailangan gawin iyon. Nang tanungin ni Nor kung paano nagawang dalhin ng bata ang malaking palaka ng ganoon kalayo, inamin ng bata na may kakayahan siyang kumontrol ng mga halimaw. Namangha rito si Nor dahil mayroon itong kakaibang kasanayan ngunit sinabi ng bata na hindi iyon kasanayan, kundi isang kakayahan nilang mga demon folk na kanilang taglay simula pa noong sila ay ipinanganak. Kaya habang inaasahan ng bata na magagalit si Nor ay lalo pang namangha sa kanya ang bida, dahil kung mayroon daw siyang ganoong kakayahan ay magagamit niya ang mga hayop upang makatulong sa pang-araw-araw na gawain. Nang tanungin ng bata si Nor kung talaga bang hindi siya natatakot sa kanya at sa kanyang kakayahan, hindi makita ni Nor kung bakit kailangan niyang matakot, dahil ang kakayahan na mayroon siya ay sobrang kapaki-pakinabang. Hindi makapaniwala ang bata nang malaman na may isang tao na iniisip na ang kanyang kakayahan ay may halaga, kaya't hindi niya napigilan lumuha dahil hindi niya akalain na maaari pala siyang makatulong sa ibang tao. Naisip ni Nor na marahil may mga mabigat na pinagdaanan ng bata kung bakit ganito ang kanyang nararamdaman, kaya't sinabi niya rito na malalampasan niya din ito balang araw, at makakatulong sa iba sa paraan na gusto niya. Mabilis naman lumapit si Nalin upang gamutin ang bida, ngunit sinabi ni Nor na ayos lang siya dahil medyo immune na siya sa mga lason. Hindi naman makapaniwala si Lin kung paanong nalampasan ito ng kanyang sensei, dahil ang tumama rito ay isang matinding mayasma, na sumisira ng kahit anong mahawakan nito. Puwera na lamang sa isang teknik na kilala bilang Sacred Spirit, na kayang pagalingin ng kahit anong sugat sa katawan, ngunit nangangailangan ito ng matinding pagpapaunlad ng katawan at isipan bago ito matutunan. Kinakailangan ng Saint Sovereign ng 40 taon upang matutunan ito, ngunit para sa kanyang sensei ay nagawa lamang niya ito sa mas maikling panahon. Nang hilingin ni Nor kay Lin na gamutin niya ang bata ay agad niyang napagtanto na isa nga talaga itong demon folk, habang nais din ni Nor na isama sa kanila ang bata upang mabigyan ito ng libreng sakay. Nagtangka namang tumutol rito si Ines, habang pinaalala naman ni Lin kay Nor na isa itong demon folk at ang ginawa nito sa pamamagitan ng pagdala ng halimaw. Ngunit nang sabihin ni Nor na kailangan niyang bumawi sa bata dahil napatay niya ang palaka na dapat sanang dadalhin nito sa bayan, ikinagulat ito ng dalawa at lalong naisip ni Lin na masyado nga itong delikado. Nang maalala naman ni Nor kung sino ang nagbigay sa kanya ng trabahong ito, sinabi ng bata na wala siyang alam kung sino sila. Habang batay sa kilos at kalagayan ng katawan ng bata, naisip ni Ines na marahil isa itong alipin at pinilit lamang na gawin ang mga bagay na ito. Nalaman din nila mula sa bata na hindi niya alam kung saan siya nanggaling, habang nakapiring lamang siya bago siya iniwan sa gitna ng kung saan. Habang nagpakilala sa kanila ang bata bilang Rolo, unti-unti namang napagtanto ni Lin na mali ang kanyang ginawa dahil hinusgahan niya muna ito batay sa mga narinig niyang kwento, imbis na makita ito bilang batang nangangailangan ng kanilang tulong. Kaya nang sabihin ni Lin na isama nila si Rolo sa kanilang paglalakbay, sinabi ni Ines na magiging malaking problema ito dahil sila ay patungo ngayon sa Mitra, na kung saan mariin na ipinagbabawal ang mga demon folk. Ngunit habang nag-iisip si Lin kung ano ang dapat nilang gawin, isang lalaki ang biglang lumitaw sa kanilang likuran at inakalang patay na si Rolo. Sa pagdating ng lalaki na nakapiring ang mga mata, agad niyang napansin ang sinapit ng kawawang Froggy habang natuklasan niya na si Nor ang pumatay rito. Humingi ng paumanhin si Nor sa pagsira sa isang napaka-importanteng food delivery, ngunit sinabi ng lalaki na wala naman siyang pakialam rito dahil siya ay inupahan lamang, upang kunin at ibalik si Rolo. Habang tila ang pagkakaintindi rito ni Nor ay may maganda itong pakay kay Rolo, bigla itong sumugod kay Rolo na mabilis naman niyang nadepensahan. Habang nagtataka si Nor kung bakit ito ginagawa ng lalaki, sinabi nito na dahil babayaran siya ng malaking pera kapag naiuwi niya ang bangkay ni Rolo. Dagdag pa nito na maaari naman niyang ibalik ng buhay si Rolo ngunit papatayin pa rin ito ng kanyang kliyente, kaya't iniisip niyang patayin na lamang ito para hindi na aksayado sa oras. Habang hindi naman masundan ni Lin ang mga galaw ng kanyang sensei at ng assassin, biglang tumalon ng lalaki patungo kay Rolo ngunit agad itong nadepensahan ni Nor, na ikinawasak ng punyal nito.
Muling bumunot ng 2 pang punyal ang lalaki at inatake si Nor ng ilang beses, bago nito sabihin na medyo nakakainis na ang bida dahil hindi niya ito magawang tamaan. Kaya nang seryosohin na ito ng assassin ay umatake siya ng napakabilis sa bida, ngunit bago pa man ito tumama sa mukha ni Nor ay nagawa na naman niya itong masangga, subalit ikinatilapon niya ng ilang metro. Bagamat ikinamangha ni Nor ang kakayahan ng assassin dahil kaya nitong lumikha ng malakas na atake gamit lamang ang maliit na punyal, naiinis naman ito dahil muling nawasak ang kanyang sandata. Gayunpaman ay muling bumato ang assassin ng mas mabilis at mas malalakas pang mga atake gamit ang panibagong punyal, kung saan si Nor ay napapaisip na hindi niya matatagalan ang mga ganitong atake, habang pinoprotektahan si Rollo. Dahil sa tindi ng laban ay kinakailangan ng buksan ni Ines ang kanyang kalasag upang maprotektahan si Lin, habang tuluyan naman niyang nakilala ang assassin base sa estilo ng pananamit nito, na tumutugma sa dating S-rank adventurer na kilala bilang The Deadman Zodo. Noong panahong may meeting ang 6 na soberano, biglang dumating si Ines dala ang isang kaso tungkol sa isang target na opisyal ng patay, ngunit nananatili pa ring open case. Ipinaliwanag sa kanya na ang target ay formal nang idineklarang patay sa publiko at ang target na iyon ay si Deadman Zodo, na dating S-rank adventurer na naging isang wanted, na ngayon target na ng mga S-rank adventurer. Nang magkaroon ng interes na tugisin ito ni Gilbert, agad siyang tinanggihan ng mga soberano dahil binigyang diin nila na masyado itong delikado. Subalit dahil talagang malaki ang interes rito ni Gilbert, nagpa siya si Oka na ipaliwanag sa kanya kung paano naging bihasa si Zodo sa sinaunang alchemy ng Dwarven, at nakuha ang titulo ng pagiging Dragon Slayer sa edad lamang ng 13. Patuloy pa itong naggamit ng mga parangal hanggang sa maging kilala ito sa iba't ibang lugar, ngunit sa kasamaang palad ay hindi ito naging kasing bait ng isang hero tulad ng inaasahan ng mga tao sa isang fairy tale. Nagsimula siyang gamitin ang kanyang kakayahan sa maling mga pamamaraan tulad na lamang sa pagpatay ng mga tao, kaya't nagkaroon ng panukalang tanggalan ito ng lisensya bilang adventurer. Ngunit dahil may kakayahan itong pumatay ng mga malalakas na halimaw na nakakatulong sa guild, ipinagpaliban ng paghatol rito at walang natanggap na parusa. Habang si Zodo ay tumatanggap ng anumang trabaho basta't siya ay mababayaran ng malaking halaga, nagkaroon siya noon ng isang kliyente na nag-alok na malaking pera upang wasakin ang isang kaharian. Pinatay niya ang lahat ng miyembro ng kanilang hukbo pati na ang buong royal family nito, na tila ba isang pugad ng mga goblin ang nangyari. Kaya't upang maiwasan ng mas marami pang pagkasawi, nagpa siya ang guild na ipakalat ang balitang patay na si Zodo upang wala nang sumubok na kalabanin ito. Samantala, nang masiraan na naman si Zodo ng isa pang punyal, naiinis siya dahil balak yatang wasakin ni Nor ang lahat ng kanyang koleksyon. Nang sabihin ni Nor na babayaran niya na lamang ito, hindi naman ito ininda ni Zodo dahil iniisip niya nagawa ang kanyang punyal sa orichalcum at pangil ng dragon na hindi madaling masira, kaya't napapaisip siya kung anong klaseng sandata ang hawak ng bida. Gayunpaman, nagdesisyon na si Zodo na gamitin ang kanyang huling alas at inihagi sa ere ang kanyang unang nasirang sandata, kung saan gumawa ito ng pulang liwanag bago kumalat sa daan-daan pang mga punyal. Habang nakilala ito ni Ines bilang Silver Cross na kilalang sandata na kayang pumatay ng daan-daan sa isang atake, sinabi naman ni Zodo kay Nor na maaari niyang subukang sirain ang kahit ilan sa mga ito, ngunit kaya niyang lumikha ng mas marami pa. Kaya nang sinimulan na ni Zodo na paliparin ang mga punyal, sinubukan ni Nor na harapin ang lahat ng mga ito, ngunit dahil napakarami nito ay napilitan siyang gawin human shield ang kanyang katawan upang maprotektahan lamang si Rollo. Nang napansin ni Ines na hindi ito kakayanin ni Nor nang siya lamang mag-isa, naisipan niyang tumulong ngunit bigla niyang naalala na ang tanging ibinigay lamang sa kanyang misyon ay siguraduhing ligtas ang prinsesa. Subalit matapos niyang maalala ang mga ginawa ni Nor, nagdesisyon siyang sundin ang kanyang puso at nagpaalam kay Lin upang tulungan ang bida. Kaya sa paglipad ng walang katapusang mga punyal ay napagtanto ni Nor na hindi niya ito lahat magagawang salagin, kaya't naghanda na siya upang protektahan si Rollo. Subalit gumawa ng isang panlilinlang si Ines upang siya ay makapunta sa harapan ni Nor, at hinarang ang mga punyal gamit ang kanyang kalasag. Habang nagulat si Nor na niligtas siya ni Ines, humingi naman ito ng tawad sa kanya sa pagiging late bago nito sinimulan atakihin si Zodo gamit ang kanyang mga kalasag, ngunit dahil parang si Peter Pan ito kung gumalaw ay hindi niya ito matamaan. Kaya humingi siya ng tulong kay Nor at sinabing siya ang bahala sa kanilang depensa, habang ito naman ang gumawa ng kanilang magiging opensa at sirain ang mga punyal. Subalit habang napapaisip si Nor kung paano niya ba tatamaan ang mga punyal ng ganito kabilis, bigla niyang napansin ang mga sirang kuko ng palakaw sa lupa, at sinabi kay Ines na may naisip siyang plano. Nang sabihin niya ang kanilang magiging plano kay Ines, ginamit ni Nor ang kanyang physical enhancement at stone throw abilities, bago niya ibigay kay Ines ang signal upang ibaba ang ilan sa mga kalasag upang bigyan siya ng puwang para ibato ang mga kuko, at magawa nilang mawasak ang mga punyal na patungo sa kanila. Subalit habang busy sila sa pagwasak sa mga punyal, hindi na malaya ni Ines ang palihim na pag-atake ni Zodo patungo sa kanya. Ngunit nagawa pa din itong salagin ni Nor sa huling segundo, kung saan hindi makapaniwala si Zodo kung gaano kabilis ang bida at nagawa pa nitong sirain ang kanyang punyal na gawa sa adamantite. Nang tanungin ni Zodo si Nor kung paano niya nagawang depensahan ng ganoon kabilis ang kanyang mga atake, hindi naman ito maipaliwanag ni Nor at sinabing marahil ay nagawa niya lamang ang mga iyon. Sa tingin ni Zodo ay may tinatagong kapangyarihan si Nor na may kinalaman sa kakaibang anyo ng kanyang espada, ngunit dahil nagawa na nitong masira ang lahat ng kanyang punyal ay hindi na niya ito magagawa pang alamin. Kaya't nakapagpasya siya na sumuko na lamang sa ngayon at marahil hindi na rin siya makakapunta sa Royal Capital upang panoorin ang isang grand festival roon, na ipinagtaka naman ni Ines kung anong ibig sabihin nito. Hindi naman nagbigay ng kahit anong impormasyon dito si Zodo, at sa halip ay sinabing sa ibang pagkakataon niya na lamang babalikan si Rollo. Ngunit bago pa man makaalis si Zodo, ay gumawa pa ito ng isang mabilis na atake kay Nor at talagang napagtanto na hindi niya talaga makukuha ang bata mula sa kanya, bago ito tuluyang maglaho gamit ang itim na usok.
Dahil sa nalaman nila tungkol sa kaganapan ngayon sa capital ay tila naiisipan nilang bumalik muna roon, ngunit nagsimula namang manginig si Rollo sa takot nang marinig na doon nakatira ang mga bida. Sinabi niya na hindi sila pwedeng bumalik roon dahil bago siya naatasang ihatid ang halimaw na Froggy, narinig niyang pinag-uusapan ng kanyang mga tagapagbantay na may isang nakakatakot na halimaw na ipapadala sa capital, isang halimaw na mas malakas pa sa Black Death Dragon. Dahil doon ay agad na nakapagpa siya ang prinsesa na bumalik sila ng capital, na kung saan susubukan sana siyang pigilan ni Ines, ngunit sinabi ni Lin sa kanya na alam na niyang napag-utusan lamang siya ng kanyang kapatid. Hindi man niya ito narinig mula kay Rain mismo ngunit alam niya kung paano mag-isip ang kanyang kapatid, subalit hindi niya matatanggap na malaman na nasa panganib ang buong kaharian, habang siya ay tumatakas na lamang. Dagdag pa ni Lin na tignan niya na lamang ang nangyari sa mga demon folk matapos nilang mawalan ng mga tahanan, na kung saan maaaring humantong ang kanilang mga kapalaran katulad sa kanila, kung wala siyang gagawin upang ipagtanggol ang kanilang kaharian. Sa huli ay pumayag rin si Ines na bumalik sila sa capital, ngunit nais niyang mangako si Lin na hindi ito aalis sa kanyang tabi, na kung saan nangako naman ang prinsesa. Habang si Rollo ay sasama rin sa kanila at nais bumawi dahil sa ginawa niyang insidente, napansin naman ni Lin na nakatingin sa malayo ang kanyang sensei, marahil sobra itong nasasaktan sa kalagayan ng bata. Ngunit sa totoo lang, iniisip lang ni Nor ang kanyang panghihinayang dahil hindi niya natikman kung ano ang lasa ng pinatay niyang Froggy. Habang pabalik sila ng capital, nagsimulang kabahan si Lin kung ano ang kanilang kahihinatnan kapag nakarating sila roon, ngunit pinakalma niya ang kanyang sarili dahil nasa tabi naman niya ang kanyang sensei. Gayunpaman, hindi dapat siya umasa sa kanyang sensei at gawin ang kanyang responsibilidad bilang prinsesa ng kaharian, kaya't nangangako siyang gagawin niya ang lahat upang lumaban, kahit maging kabayaran pa ang kanyang buhay. Samantala, bagamat ang kapital ay lubhang nasira, nakatanggap ng magandang balita si Rain na nagawa nilang maitaboy pansamantala ang mga halimaw, sa tulong ng 6 na soberano. Subalit ang problema ngayon ay hindi nila alam kung saan magmumula ang susunod na pag-atake, kung magmumula ba sa hilaga, sa timog, o baka magmula pa ito sa itaas. Kaya habang nakatingin si Rain sa kalangitan, napansin niya na tila may kakaibang lumilipad dito na mataas pa sa mga ulap. Dahil nais niyang malaman kung ano ang bagay na ito, ginamit niya ang kanyang uncover spell upang ibunyag ang kakaibang bagay na lumilipad sa ibabaw ng kanilang kaharian. Subalit sa kanyang pagkabigla, natuklasan niya na isa pala itong malaking dragon, na kung saan hindi ito pangkaraniwang dragon kundi ang tinatawag na Dragon of Calamity. Habang sila ay pabalik na ng capital, naalala ni Nor ang kwento ng isang adventurer na nakatanggap ng pamagat na Dragon Slayer, matapos nitong paslangin ang isang masamang dragon. Labis na humanga rito si Nor at nais niya ring maging isang Dragon Slayer, ngunit pinaalalahanan siya ng kanyang ama na hindi madaling gawain ang pagpaslang ng isang dragon. Dahil ang ilang dragon ay nabuhay na ng libu-libong taon at ang mga ito ay sobrang lakas, na may kakayahan na wasakin ang mga bundok at sirain ang buong kontinente nang ito lamang mag-isa. Subalit biglang nagising si Nor sa panaginip na iyon dahil naramdaman niya ang isang halimaw sa malapit. Nang tignan din ito ni Lin ay ikinagulat niya nang makita ang isang Calamity Dragon na lumilipad sa ibabaw ng lungsod. Nagsimula ng mangamba ang mga tao habang si Rain ay hindi naman makapaniwala dahil mas pinili ng imperyo na gisingin ang dapat nasa hibernation pang Calamity Dragon sa kadahilan ng hindi nila nakuha ang karapatan sa kanilang dungeon. Nang nagsimula ng kumilos ang Calamity Dragon ay agad nang ipinag-utos na ilikas ang lahat ng tao palabas ng lungsod, ngunit ang archer na soberano ay naramdaman ang bakas ng mga mana para harangan ang mga daan ng paglikas, na kung saan ginawa ito upang panatilihing abala ang bawat soberano at hindi nila magawang harapin ng sama-sama ang dragon. Samantala, habang nangangamba si Ines dahil sa banta ng pagkawasak ng buong lungsod dahil sa Calamity Dragon, si Lin naman ay hindi maiwasang mag-alala sa kanyang amang hari. Ngunit sinabi ni Nor na hindi pa huli ang lahat dahil kaya niyang makapunta ngayon sa lungsod ng mabilis. Sinabi ni Nor na pwede nilang gamitin ang parehong taktika na ginamit nila laban sa Emperor Goblin, na kung saan hiniling niya kay Lin na tamaan siya ng kanyang pinakamalakas na wind blast upang mabilis siyang makapunta sa lungsod at matulungan ng hari. Kahit nag-aalangan na gamitin ulit ang kanyang kapangyarihan sa isang tao, nagpa siya si Lin na magtiwala sa kanyang sensei at itigil na ang pag-aatubili. Kinumbinsi naman ni Gilbert ang hari na dapat na rin itong lumikas, ngunit sinabi ng hari na tumulong na lamang siya na ilikas ang mga mamamayan dahil mayroon pa itong sariling tungkulin na dapat gampanan. Naalala ng hari ang banta ng emperador na dudurugin niya ang kanilang kaharian kung hindi nito makukuha ang karapatan sa kanilang dungeon. Sinabi pa ng emperador na kaya niyang makontrol ang buong mundo kung mapapasakamay niya ang ganitong yaman, ngunit sinabi ng hari na mas mabuti nang huwag pakialaman ang mga kapangyarihang hindi kayang kontrolin ng isang tao. Subalit tila minaliit ng hari ang banta ng emperador dahil wala itong pakialam kung anumang mangyari basta't mapasakamay lamang nito ang kanilang dungeon. Gayunpaman, ang tanging iniisip niya na lamang ngayon ay mailigtas niya ang kanyang mga mamamayan at ang kanyang anak na si Lin, habang sisiguraduhin niyang makukuha niya ang isang mata ng dragon bago siya mamatay. Samantala, ginamit ni Ines ang kanyang Divine Shield upang lumikha ng isang cylinder at inutusan niya si Nor na tumayo sa harap nito. Pagkatapos ay ginamit naman ni Lin ang lahat ng alam niyang magic shield upang siguraduhin kay Nor lamang nakafocus ang kanyang wind magic. Kaya habang nagtatanong si Nor kung ligtas ba ito, humingi ng paumanhin sa kanya si Lin at pinakawalan nito ang pinakamalakas niyang wind blast at biglang tumalsik si Nor patungo sa capital. Nang harapin na ng hari ang Calamity Dragon ay nagsimula na itong mag-ipon ng enerhiya para sa isang atake na kayang wasakin ang buong kontinente. Alam ng hari na walang paraan upang siya ay makaligtas rito ngunit kinuha niya ang kanyang blast sword na tinatawag, na kinukuha ang lahat ng mana ng gumagamit para sa isang makapangyarihang atake, kapalit ng sariling buhay nito. Subalit bago pa man magamit ito ng hari ay biglang lumitaw si Nor at pinari ang mukha ng dragon, dahilan upang ang atake nito ay mapunta sa kalangitan. Kaya habang hindi makapaniwala ang lahat sa kanilang nakita, bumagsak ang dragon sa lupa at nagtataka ito kung anong nangyari.
Nang makita ng dragon si Nor ay naisip nito na marahil ito ang may kagagawan, kaya umatake ang dragon gamit ang kanyang buntot ngunit pinari ulit ito ni Nor, dahilan upang ang dragon ay mawala sa balanse at muling bumagsak. Naalala naman ni Nor na muntik na siyang mamatay kanina dahil sa napakalakas na atake na pinakawalan ni Lin. Buti na lang ay ginamit niya ang kanyang physical enhancement upang makontrol ang kanyang pagtakbo at magawang makatalon sa pader ng kaharian. Ngunit dahil hindi niya kayang pigilan ang kanyang bilis at malamang nasasalpok siya sa halimaw, wala siyang nagawa kundi hampasin ang walang kamalay-malay na dragon upang mapigilan niya ang kanyang sarili. Kaya kahit gaano pa man kalaki ang kayang gawing pinsala ng dragon, ay mas natatakot si Nor sa lakas ng impact na ginawa ng atake ni Lin sa kanya kanina. Nang muling nakatayo ang Calamity Dragon ay nakarating naman na sina Lin sa loob ng kaharian, ngunit bigla na lamang may umatake sa kanila. Habang agad na ginamit ni Ines ang kanyang kalasag upang hindi sila tamaan ng pag-atake kanina, lumalabas na nagmula pala ang mga ito sa mga Goblin Emperor. Nang sumugod na ang mga ito sa kanila ay ginamit ni Rollo ang kanyang kapangyarihan upang pahintuin ang mga Goblin. Ginamit naman ni Lin ang kanyang Ice Magic upang gawing yelo ang mga ito, habang si Ines ay nilabas ang kanyang Divine Sword at pinaslang ang mga halimaw sa isang atake lamang. Samantala, habang naiinis na ang dragon dahil kahit anong gawing pisikal na atake nito ay sinasangga lamang ng bida, doon na nakapagpas siyang lumipad ang halimaw at muling nag-ipon ng enerhiya para sa isang malakas na atake. Subalit nang pakawalan na ito ng dragon ay muli na naman pinari ito ni Nor patungo sa kalangitan, na kung saan hindi na naman makapaniwala ang ilan lalo na ang dragon. Ngayon ay hindi lamang naiinis kundi lalo pang nagalit ang dragon dahil tila hindi tinuturing ito ni Nor bilang isang seryosong banta, kung saan ito ay isang napakalaking dagok sa ego ng isang napakalakas at mapagmataas na nilalang. Kaya muli itong sumugod sa huling pagkakataon ngunit pinari ulit ito ni Nor, na naging dahilan upang mabali ang isa sa mga pangil nito. Sa huli ay bumagsak ang dragon sa lupa, habang napagtanto ng halimaw na mas malakas si Nor kaysa sa kanya at tuluyan na itong sumuko. Habang ang lahat ng nakakita nito ay hindi talaga makapaniwala, si Nor naman ay naalala ang kwento sa kanyang libro, na kapag nakapatay ng isang dragon ay ginagamit ang material mula rito upang magdala ng yaman at kasaganahan sa buong lupain. Gayunpaman, tila tanggap ni Nor na hindi siya magiging isang Dragon Slayer dahil hindi niya kayang pumatay ng isang walang laban na nilalang, kaya't muli siyang tumayo at masayang sinalubong ang kanyang mga kasama. Agad na pinasalamatan ni Nor si Rollo sa ginawa nitong pagliligtas sa kanyang buhay, na kung saan iniisip ni Nor na kinontrol ni Rollo ang isip ng Calamity Dragon kaya ito sumuko. Itinanggi naman ito ni Rollo at sinabing wala siyang kinalaman sa nangyari, ngunit naisip ni Nor na marahil natatakot lamang si Rollo na malaman ng mga tao ang kanyang kapangyarihan, kaya nito itinatanggi. Kaya ngumiti na lamang si Nor at humiling kay Rollo na utusan niya ang dragon na bumalik na lamang ito sa kanyang pinanggalingan, na kung saan alam niyang hindi ito ang nararapat, ngunit ayaw niyang pumatay ng isang nilalang na ayaw ng lumaban. Agad din namang sumang-ayon si Lin sa nais ng kanyang sensei, habang pumayag din si Rollo kahit medyo nag-aalangan kung susunod ba sa kanya ang isang napakalakas na nilalang. Nang lumapit si Rollo sa dragon at ipinaabot ang kanyang iniisip rito, tumugon ang dragon na gagawin nito ang anumang iutos ng kanyang master. Nagulat sina Ines at Lin na si Nor na ngayon ang master ng pinakamalakas na dragon, ngunit si Nor naman ay iniisip na si Rollo ang master nito at napaamo kaagad ang ganitong kalakas na nilalang. Inutusan ni Nor si Rollo na sabihin sa dragon na bumalik na ito sa kanyang tahanan at huwag nang manakit pa ng kahit sino, na kung saan agad naman itong sinunod ang utos ng kanyang master at sinimulang umalis, habang lumipad patungo sa himpapawid. Ngunit habang pinapanood nila itong umalis, bigla na lamang isang energy beam ang tumama rito at bumulusok ito pababa ng lupa. Lumalabas na nagmula pala ito sa emperador ng Deridas na may planong lusubin ng kapital, dala ang kanyang mga hukbo na armado ng iba't ibang klaseng sandata, kasama pa ang malalakas na artillery. Ang emperador ay labis na natutuwa sa kanyang sarili habang inaalala kung paano nila maingat na binuo ang kanilang mga plano at lumikha ng iba't ibang sandata, kabilang na ang isang artillery na kayang wasakin kahit ang pinakamalakas na nilalang. Ngunit ang isang sundalo na nagngangalang Randeus ay may problema sa digmaan, dahil sa tingin niya ay hindi ito magdudulot ng pangmatagalang benepisyo sa kanilang imperyo. Subalit pinatahimik lamang ito ng emperador, at sinabing gusto niyang malaman ng lahat ang kahangalan ng kaharian ng Clay dahil sa kanilang pagwawalang bahala sa Dungeon of the Lost, na sa tingin niya na magdadala sa kanilang kapahamakan. Samantala, nakita na nila Nor ang dragon ngunit hindi nila matukoy kung buhay pa ang halimaw, habang napansin naman nila Lin ang hukbo ng imperyo sa malayo. Doon ay nakita rin ng emperador ang mga bida, ngunit ang pinakakapansin-pansin sa kanya ay si Ines na kilala sa buong mundo dahil sa kanyang kapangyarihan, at inakalang ito ang nagligtas sa kapital mula sa Calamity Dragon. Gayunpaman, sinabi ng emperador na walang magiging laban ng Divine Shield nito sa kanilang inihandang mga artillery, na kung saan ipinagutos ng emperador na ihanda na ang energy cannon at pasabugin ang legendary warrior. Nang makita ito nila Ines ay agad niyang sinabihan ng prinsesa na tumakbo na sila, habang doon na pinakawalan ng imperyo ang energy beam na parehong ginamit sa Calamity Dragon. Ngunit sa huling sandali ay pinari ito ni Nor na tumalsik sa iba't ibang direksyon, habang hindi naman maintindihan ng emperador kung anong nangyari at ipinag-utos na magpaputok pa ng marami. Habang pinag-uusapan ng mga bida na walang laban ang kanilang kaharian sa napakaraming hukbo ng imperyo, napaisip si Nor na kailangan na nga nilang tumakas, ngunit mukhang tila mali ang pagkakaintindi ni Lin sa kanyang iniisip at mukhang inaasahan nitong gagawa muli siya ng isang kabayanihan. Subalit naantala sila ng mas marami pang pag-atake, na kung saan napagtanto ni Nor na may isang paraan lang upang sila ay makatakas. Sinabi ni Nor na gagawa siya ng distraction upang makatakas sila Lin, ngunit huwag silang mag-alala dahil hindi ito magiging isang suicide mission, kundi naalala niya na napakahusay niya sa takbuhan dahil madalas siyang hinahabol ng mga pukyutan. Sa kasamaang palad, hindi na naman sila nagkaintindihan ni Lin at inisip ng kanyang estudyante na haharapin ni Nor ng mag-isa ang buong hukbo ng imperyo.
Kaya nang gagamitin ulit ni Lin ang kanyang Wind Blast upang ilunsad ang kanyang sensei patungo sa kalaban, ay ikinagulat naman ito ni Nor ngunit masyado nang huli upang magreklamo, dahil muli na namang aatake ang kalaban gamit ang energy cannon. Agad na in-enhance ni Nor ang kanyang katawan bago siya ilunsad ni Lin sa himpapawid gamit ang wind magic nito, na kung saan pinagpa-parry ni Nor ang mga papalapit na atake habang siya ay nasa ere. Nang bumaba si Nor sa lupa ay agad siyang sumugod sa mga sundalo at pinagpa-parry niya ang mga ito, na kung saan nagtalsikan naman sa ere ang mga espada at mga magic shield ng mga sundalo. Lahat ng mga armas na pinagpapari ni Nor na pumunta sa ere ay bumagsak pabalik sa mga sundalo na halos ikinasugat ng mga ito, habang nagtataka naman ang emperador kung ano ba ang nangyayari. Hanggang sa nagpakita na sa kanya si Nor na tumalon patungo sa kanyang likuran, ngunit ang bida ay hindi pa rin natatapos sa kanyang pag-atake at pinagpapari ang mas marami pang mga sundalo, pati na ang mga ginagamit ng mga itong mga artillery. Nang matapos ni Nor ang lahat ng sundalo ay hinarap naman niya ang emperador na halos matakot kung ano ang maaaring gawin niya rito, ngunit naisip ng emperador na nakasuot nga pala siya ng matibay na baluti at sinubukan bunutin ang kanyang espada. Nang napagtanto ng emperador na ito ang lalaking nakatayo malapit kina Lin kanina, bigla na namang tumakbo si Nor at inisip ng emperador na siya ay natakot. Ngunit pinagpapari lamang pala ni Nor ang mga energy cannon nito patungo sa ere at ang mga ito ay bumagsak malapit sa emperador, na kung saan halos maiyak ito dahil pinabagsak lahat ni Nor ang kanyang 10,000 sundalo, pati na ang mga artillery na matagal nilang pinaghandaan. Nang muling lumapit sa kanya si Nor ay napansin ng emperador ang espada na minsan na niyang nakita sa trono ng hari, ngunit ang pinagtataka niya ay paanong madali lamang itong nabubuhat ng bida gamit lamang ang kanyang isang kamay, habang kahit ang napakalakas na si King Clay ay kailangan gumamit ng 2 kamay upang mabuhat ito. Nang ngumiti sa kanya si Nor ay lubos nang natakot ang emperador at napaihi na ito sa kanyang salawal, habang agad itong sumakay sa kanyang kabayo upang makatakas mula sa tao na kanyang kinakatakutan. Matapos takutin ni Nor ang matandang emperador, bigla na lamang bumigay ang kanyang katawan dahil mukhang naabot na niya ang kanyang limitasyon, habang napagtanto na walang magagawa ang kanyang low heal ability upang maibsan ang kanyang matinding kapaguran. Ngunit bago pa man siya mawalan ng malay, narinig niya ang isang pamilyar na atake na bumagsak sa mga nagre-recover pang mga sundalo, na kung saan naalala niya na nagmula ito sa archer na soberano. Bigla ding nagtalsikan ang mga nakapalibot na mga sundalo sa paligid ni Nor, na kung saan dumating si Gilbert upang tumulong sa laban, habang kasama din ito ang sword sovereign na si Sig. Habang tila hindi nito naalala si Nor, umalis si Sig kasama si Gilbert upang linisin ang mga natitirang mga kalaban, at ginamit nito ang isang atake patungo sa mga sundalo. Naalala ni Nor ang teknik na iyon dahil ito ang kasanayan sa espada na matagal na niyang pinapangarap na matutunan. Habang naroon din ang Saint Sovereign at ang Wizard Sovereign upang tumulong sa laban, nagcast si Oka ng isang binding spell upang pigilan ang ibang sundalo, habang sa pamumuno naman ng Warrior Sovereign na si Dandog, ay binardagon nila ang mga ito. Muling nagcast si Oka ng isang earth spell upang ikulong ang mga nakaligtas na sundalo sa isang stone prison, habang si Saint kasama ang kanyang mga healers, ay gagamutin ang mga ito upang makakuha sila ng ilang detalye sa ginawa ng mga itong pag-atake sa kanilang kaharian. Habang natutuwa si Nor na ang lahat pala ng soberano ay ang mga instructor na nagturo sa kanya noong siya ay mahinang nilalang pa lamang, ang Archer at Assassin Sovereign ay nakilala naman si Nor bilang ang kanilang dating ibinagsak sa paaralan. Nang pagalingin ni Lin si Nor at tuluyan ng matapos ang laban, pinag-uusapan naman ni Sig at Oka ang ginawang pag-atake ng imperyo at ang ginawang pagtakas ng matandang emperador. Biglang sumingit si Nor at nagtanong kung pinag-uusapan nila yung matandang nakasuot ng gintong baluti, na kung saan sinabi niyang tumakas na ito kanina pa. Kung gayon din naman ay sinabi ni Oka na imposible na nila itong mahuli, ngunit si Nor ay naisip na maaari pa nila itong maabutan, kung buhay pa ang dragon na naroon. Nang puntahan nila ang kinaroroonan ng dragon, agad na pinagaling ni Sei ng halimaw habang natutuwa siya na malaki na ang pinagbago ni Nor. Ikinagulat naman ni Oka na si Nor pala ang bata na kanilang dating tinuruan, pero hindi niya maiwasang mag-alala kung ligtas bang sumakay sa isang mapanganib na nilalang. Sinabi ni Nor na wala siyang dapat ipag-alala dahil kasama nila si Rolo, ngunit tila hindi ito sigurado sa kanyang kakayahan na pasunurin ng dragon, na lalong ipinag-alala ni Oken. Sa biglaang pagkagising ng Calamity Dragon na may malakas na pag-ungol, agad na naramdaman ni Nor na sobra ang galit nito, habang si Rolo naman ay sinabing nais nitong maghiganti. Habang hindi na makapaghintay na umalis ang dragon, sinabi ni Nor na dapat nang sumakay ang mga nais sumakay sa likod nito, ngunit hindi niya inaasahan na kasama rito sina Lin at Ines. Sinabi ni Lin na kailangan nilang sumama upang maging escort ni Rolo, habang ang pagkakaunawa din niya ay sasama rin sa kanila ang bida. Alam ni Nor na dapat talaga siyang sumama dahil siya ang nakaisip ng ideyang ito, ngunit hindi niya naisip na sasakay din siya sa likod ng halimaw dahil sobra siyang natatakot sa matataas na lugar. Sinabi ni Sei na sasama rin siya dahil kailangan niyang tiyakin ang kalusugan ng dragon, habang ang Assassin Sovereign na si Kuro ay sasama din sa kanila dahil gagamitin niya ang kanyang concealment skill upang sila'y panatilihing nakatago hanggang makarating sa kanilang target. Bigla namang dumating ang mag-amang hari at sinabi ni Rain na sasama rin siya dahil kailangan nila ng isang negotiator, habang nakiusap naman ang hari kay Nor na protektahan ang kanyang mga anak, na kung saan tiniyak naman ni Nor na ibabalik niyang ligtas ang mga ito. Nang simulan na ng mga bida ang kanilang misyon at lumipad sa himpapawid, napag-usapan ni Dandog at Sig ang malaking pagbabago ni Nor nang huli nila itong makita. Doon ay naalala na ni Sig si Nor at sinabing hindi nito kailangan ng mga guro na tulad nila upang mailabas ang tunay nitong talento, kung saan sinabi ni Dandog na para itong isang hero na mula sa isang maalamat na kwento. Sinabi pa ni Sig na dati ay iniisip niyang nasa posisyon siya upang turuan ng iba, ngunit nang makita niyang madali lamang pinataob ni Nor ang mga armas ng mga kaaway sa ere, napagtanto niyang siya dapat ang kailangan pang magsanay at muling linangin ang kanyang mga kasanayan.
Samantala, habang wala pa rin silang nakikitang kahit anong senyales ng emperador, naisip ni Rain na magiging mas mahirap ito dahil baka nakabalik na ito sa kanilang imperyo, lalo na't papalapit na sila sa kanilang teritoryo. Hanggang sa makita ni Lin ang emperador na tumatawid ng tulay, ngunit papalapit na ito sa kanilang mismong imperyo. Sinabi ni Kuro na ang kanyang concealment skill na itago ang kanilang presensya ay mawawalan ng bisa kapag nakapasok na sila sa loob ng imperyo, at malamang ay mapapasabak sila sa isang labanan. Nang sabihin ni Rain na wala na silang ibang pagpipilian dahil ayaw na niyang maulit pa ang ginawa nito sa kanilang tahanan, humingi ng pahintulot sa kanya si Ines na wasakin ang depensa ng imperyo, na agad namang ibinigay ni Rain ang isang permiso. Kaya ginamit ni Ines ang kanyang Divine Sword upang wasakin ang depensa at sinundan ito ng pag-atake sa loob ng imperyo, na kung saan secured na ang kanilang daan para sa kanilang escape route. Kumpiyansa si Lin na magiging maayos ang lahat dahil ang bawat isa na sakay ng dragon ay napakalakas, lalo na't kasama nila ang kanyang sensei na kalmado lamang sa likuran. Ngunit sa totoo lang ay kanina pang nawalan ng malay si Nor dahil sobra pa rin itong natatakot sa matataas na lugar. Samantala, nang makabalik na ang emperador sa imperyo, nagtataka ang kanyang mga apostol kung ano ang nangyari sa kanya. Sinisisi ng emperador ang kanyang hukbo dahil hindi naging sapat ang mga kakayahan ng mga ito upang manalo sa laban, ngunit bigla siyang natigilan nang makitang papalapit sa kanila ang Calamity Dragon. Ang pagkakaalam ng emperador ay nagawa nilang patayin ito, ngunit agad niyang napagtanto na marahil binuhay ito ni Sane. Nang maisip ng emperador na marahil may kasama din silang isang demon folk kaya nagagawa nilang pasunurin ang halimaw, agad niyang hinanap ang kanyang opisyales na may hawak sa mga demon folk. Ngunit nang matuklasan niyang umalis ito ngayon sa kanilang imperyo, doon na nagalit ang emperador at inutusan niya si Randeus na kumilos at ayusin ang sitwasyon. Nagulat naman ang mga opisyales nang ipagutos ng emperador na ihanda ang kanilang ultimate weapon, kung saan hindi ito sinang-ayunan ng mga opisyales dahil nasa testing phase pa lamang ang armas, at malaki ang posibilidad na masira ang lungsod kung gagamitin nila ito ngayon. Ngunit walang pakialam rito ang emperador at sinipa ang isang opisyal na madami pang sinasabi, habang sinabing gawin na lamang nila ang kanyang ipinag-uutos. Kaya nang ihanda na ang blaster at kumuha ng enerhiya sa buong kapital, kumpiyansa ang emperador na mapupuksan ito ang halimaw. Ngunit nang iputok na nila ito ay bigla na lamang nag-iba ang direksyon nito, at hindi makapaniwala ang emperador sa kanyang nasaksihan. Subalit ang malaking problema ay babagsak ito ngayon sa mana generators ng imperyo dahil nakabukas ang kanilang mana tracking settings, kung saan isa-isa nang nag-alisan ng mga opisyales dahil sa katangahan ng kanilang emperador. Ngayon ay wala nang nagawa ang emperador kundi panuurin na lamang ang unti-unting pagkasira ng lahat ng kanyang ipinagawa, na parang tita. Ilang sandali bago tumama sa mga bida ang malakas na atake, biglang naramdaman ni Nor ang isang papalapit na bagay sa kanila. Dahil sobrang bilis ng mga pangyayari, walang pagdadalawang isip na sumugod si Nor at pinari ang malakas na atake, ngunit dahil siya ay tumalon mula sa dragon, siya ay bumagsak ng direkta sa kastilyo ng emperador. Sa mga oras ding iyon, dahil sa mga ginawang katangahan ng emperador ay wala nang nais na sumunod rito, kaya ang naiisip na lamang na solusyon ni Randeus ay patayin ang emperador. Ngunit bago pa man mangyari ito ay biglang bumagsak si Nor mula sa itaas, na kung saan agad na inisip ni Randeus na naroon si Nor upang protektahan ang emperador. Habang walang ideya si Nor sa nangyayari, sinubukan niyang magpaliwanag ngunit binaril siya ng mga sundalo, habang ginaon niya sa sahigang ulo ng emperador upang hindi matamaan. Napagtanto ni Randeus na may kahusayan ang bida, kaya't sabay-sabay silang sumugod ngunit pinari lamang lahat sila ni Nor. Gumamit na ang kalbo ng bomba ngunit maingat na sinipa ni Nor ang emperador upang mailigtas, subalit ito ay tumusok sa pader. Naghagis pa si Randeus ng mga pampasabog ngunit mabilis na hinugot ni Nor ang emperador, habang nakiusap siya sa lahat na ikulong na lamang nila ang emperador at hayaan mamatay sa katandaan, imbis na patayin. Sinabi ni Randeus na hindi nila maaaring gawin iyon dahil ang kalaban ay nakapasok na sa imperyo, at kailangan niyang patayin agad ang emperador upang ipakita na wala na silang balak makipaglaban. Bigla naman dumating si Sane at sinabi sa kanila na hindi kailangan patayin ang emperador dahil mas gusto nilang buhay ito upang pagbayaran ang kanyang mga kasalanan. Sinabi naman ni Rain sa mga sundalo ng Deridas na wala silang balak makipaglaban at narito lamang sila para sa kanilang emperador. Nang kausapin ni Rain ang emperador ay agad itong humingi sa kanya ng kapatawaran, na kung saan pumayag naman si Rain. Ngunit nagsimula siyang isa-isahin ang mga biktima sa ginawang pag-atake ng emperador, na kung saan maraming tao ang sugatan at mayroong 127 kumpirmadong nasawi, habang malamang na mas marami pa ang hindi pa natutukoy. Ngunit gaya nga ng sinabi ni Rain ay patatawarin nila ang emperador, kung willing itong maranasan ng parehong hirap at pagdurusa ng mga biktima niyang binanggit kanina. Gayunpaman ay tiniyak ni Sane sa emperador na kahit ilang beses pang mabali ang kanyang mga buto o masira ang kanyang mga organs, ay naroon siya upang pagalingin ang emperador. At kung mawalan man siya ng malay dahil sa sobrang sakit, ay naroon naman si Kuro upang siya ay muling gisingin. Habang muli na naman napaihi sa salawal ang emperador dahil sa takot, nilinaw ni Rain na hindi nila ito gagawin para sa kanilang kasiyahan, bagkus isa lamang itong kaparusahan sa lahat ng ginawa ng emperador sa kanilang mga mamamayan. Matapos gamutin ni Lin si Nor, ikinalungkot niya nang makita ang ginawa niyang pinsala sa imperyo ng Deridas. Ngunit sinabi ni Lin sa kanya na huwag niya itong alalahanin dahil mga mana generators lang ang mga tinamaan at walang mga taong nasaktan, hindi katulad sa nangyari sa kanilang kaharian. Nang makabalik na sina Rain, sinabi niyang tapos na ang gyera at nagkaroon sila ng isang kasunduan na magtutuon sa muling pagpapaayos ng dalawang bansa. Pinatalsik naman sa trono ang emperador at malamang ang kanyang apo ang papalit sa kanyang pwesto, ngunit dahil wala pa ito sa wastong gulang ay ang tagapangalaga muna nitong mga kabalyero ang mamumuno sa imperyo. Speaking of mga kabalyero ay dumating ang mga ito upang humingi ng paumanhin sa ginawa nila kay Nor kanina, habang kung hindi niya sila pinigilan kanina ay malamang nagkaroon ng civil war sa kanilang imperyo.
Sumagot naman si Nor na ayos lang yun habang nagpasalamat din siya dahil natuklasan niyang matibay naman pala ang mga palapag ng kanilang gusali dahil nailigtas siya ng mga ito kanina. Natawa na lamang si Randeus kay Nor habang sinabi nito sa kanya na kung kakailanganin niya ng tulong, ang kabalyero ng imperyo ay hindi magdadalawang isip na magbigay ng anumang tulong sa kanya. Ngunit dahil naiinip na ang dragon ay nagpa siya na ang mga bida na magpaalam, habang nagpakilala naman si Randeus kay Nor, bago tuluyang umalis ang mga bida. Subalit may isang pakiusap lamang si Nor kay Rolo, na kung maaari ay pakibabaan ang paglipad ng dragon dahil hanggang ngayon ay may matinding takot pa rin siya sa matataas. Nang makabalik na ang mga bida, ipinaliwanag ni Rain sa hari na malaki ang naitulong ni Nor sa mga nangyari, kaya't nararapat lamang na siya ay gantimpalaan. Ngunit tinanggihan nito ni Nor at sa halip ay hiniling niya na ibigay na lamang ito kay Rolo. Si Rolo ay isang demon folk at walang matutuluyan, kaya't hinihiling ni Nor sa hari na payagan ang bata na manirahan sa kapital upang magkaroon ito ng normal na buhay. Nauunawaan naman ng hari ang kahilingan ng bida, ngunit naisip niyang maaaring magdulot ito ng tensyon sa kanilang diplomatikong relasyon sa Mitra, dahil itinuturing nitong kaaway ang mga demon folk. Muling inulit ni Nor na hindi niya kailangan ng kahit anong gantimpala, at kung may ibang alok pa ang hari ay mas mabuti na lamang ilaan ang mga iyon sa muling pagpapatayo ng kaharian, at itulong sa mga taong naghirap dahil sa gyera. Sang-ayon naman sa kanya ang hari, ngunit nagtataka si Nor kung bakit palagi na lamang itong tawa ng tawa. Habang nakatingin si Rolo kay Nor, naalala niya noong panahong muntik na siyang patayin ng Black Death Dragon. Noon ay hinihiling niya na sana ay magkaroon siya ng isang maayos na buhay at makatulong sa ibang tao, ngunit kailanman ay hindi niya inaasahan na matutupad ang mga pangarap na iyon, dahil kay Nor. Nang magising si Rolo sa isang maayos na bahay, ikinagulat niya ang masasarap na pagkain sa kanyang harapan, habang sinabi ni Ines kay Rolo na pansamantala muna itong maninirahan kasama siya. Nang sabihin ni Ines na maaari na siyang kumain, ikinagulat ni Rolo dahil ito ang unang pagkakataon na makakakain siya ng maayos na pagkain. Kaya sa unang kagat niya pa lamang, siya ay napaluha at nagpapasalamat dahil hindi niya inaakalang matutupad ang kanyang mga pangarap. Nang simulan na ang pagsasaayos sa kaharian at pag-rescue sa mga naapektuhan ng gyera, naglalakad si Nor sa paligid at nagulat siya sa laki ng naging pinsala. Ngunit ikinatuwa naman niya nang makitang nakatayo pa rin ang guild, habang napansin niya ang signboard nito sa sahig. Doon ay naalala ni Nor noong panahong hindi siya natanggap bilang isang adventurer, habang hindi niya inakala na muli niyang makikita ang kanyang mga guro sa training school, matapos ang halos 15 taon. Noong unang pumunta si Nor sa Swordsman Training School, doon ay hiniling niya kay Sig na sanayin siya bilang isang swordsman, na kung saan pumayag naman ang guro basta't kayang harapin ni Nor ang matinding pagsasanay. Sa unang araw ng pagsasanay, inaasahan ni Sig na hindi tatagal si Nor ng higit sa 3 araw, ngunit nagkamali siya dahil makalipas ang 10 araw, ay patuloy pa rin si Nor sa pagsasanay at walang senyales ng kapaguran. Nang dumating na ang oras upang sumabak ang mga estudyante sa mas mabigat na pagsasanay, kailangan nilang i-parry ang isang wrecking ball upang makita ni Sig ang kanilang kakayahan. Habang ang isang estudyante ay sumuko at inilagan ang wrecking ball, si Nor ay matagumpay naman itong na-parry ngunit nabali ang kanyang balikat at nabitawan ang kanyang espada. Nang sabihin ni Sig na hindi dapat nila mabitawan ang kanilang espada kahit anong mangyari, ikinagulat niya nang makitang kinuha ni Nor ang espada at handa na ulit upang magsanay. Doon unang napagtanto ni Sig na may pambihirang potensyal ang bida. Isang araw ay hiniling ni Nor kay Sig kung maaari nitong ipakita sa kanya ang itsura ng isang sword skill na maaari niyang matutunan. Kaya tumungo sila sa labas at pinalipad ni Sig ang isang dosenang dahon, habang pinaghihiwa niya ang mga ito sa isang iglap. Namangha naman si Nor sa kanyang nakita, ngunit laking gulat ni Sig na nagawa palang masundan ni Nor ang galaw ng kanyang kasanayan, na kung saan naniniwala si Sig na balang araw ay malalampasan din ni Nor ang kanyang kakayahan. Subalit makalipas ang 3 buwan, bagamat magaling na si Nor sa kasanayan na parry, ay hindi pa rin siya natututo ng ibang kasanayan bukod rito, kaya't sinabi ni Sig sa kanya na itigil na niya ang kanyang pagsasanay at kumuha na lamang ng ibang landas bukod sa espada. Kaya tumungo si Nor sa Warrior Training School upang magsanay maging kalasag, ngunit hindi sigurado si Dandog sa ideya ng bida, dahil mukhang palito ito kumpara sa kanyang mga kasabayan. Subalit dahil determinado si Nor na magpatuloy, binigyan siya ng pagkakataon ni Dandog. At para sa kanilang pagsasanay, kailangan nilang harangin ang mga naglalakihang bato mula sa itaas gamit ang kanilang mga katawan. Ngunit bigla na lamang nawasak ang isang malaking bahagi ng bangin, habang agad na kumilos si Dandog upang iligtas ang bida. Subalit napansin ni Dandog na hindi man lang natakot si Nor noong oras na iyon, na kung saan naniniwala siya na balang araw ay mas lalakas pa ang bida. Ngunit matapos ang 3 buwan na pagsasanay, nabigo si Nor na matutunan ang anumang advanced skill bukod sa physical enhancement, habang hindi na siya pinahintulutan pa ni Dandog na ipagpatuloy ang mabibigat na pagsasanay, dahil baka ito pa ang kanyang ikamatay. Sunod ay nagtungo naman si Nor sa Archer Training School, na kung saan medyo tinatamad siyang turuan ni Mian, ngunit dahil trabaho niya ito ay sinabihan niya si Nor na tamaan ng patpat na nakasabit sa puno gamit ang bato. Habang naniniwala si Mian na hindi kayang tamaan ni Nor ang target, tinamaan ito ni Nor hindi lamang isang beses, kundi 2 beses pa. Ngayon ay walang nagawa si Mian kundi isama si Nor sa iba pang mga estudyanteng nagsasanay, ngunit sinabi ni Nor na gusto na niyang gumamit ng pana. Pinagbigyan naman siya ni Mian sa kanyang kahilingan, ngunit dahil sobrang higpit ng pagkakahawak ni Nor sa pana ay nasira niya ang bawat isa nito, pati na rin ang personal na pana ni Mian, kaya't sinabing bumalik muna siya sa paghahagis ng mga bato. Nang matanong ni Mian kung sino ang nagturo kay Nor ng paghahagis ng bato ng ganoon ka-accurate, sumagot si Nor na walang nagturo sa kanya, kung saan ganoon lang siya manghuli ng mga mabibilis na ibon sa kagubatan. Napagtanto ni Mian na ang tinutukoy ni Nor ay ang Thunder Flash Bird na tinatawag, na kilalang napakahirap tamaan kahit ng mga veteranong hunter.
Subalit makalipas ang 3 buwan ay ibinagsak na ni Mian si Nor sa paaralan, dahil halos hindi na siya makagamit ng pana nang hindi ito sinisira. Ngunit sa isip ni Mian na masyado nang magaling si Nor kahit hindi na gumamit ng pana. Pumunta naman si Nor sa Assassin Training School, kung saan agad siyang tinanggap ni Kero at isasabak agad sa pagsasanay. Ang kanilang unang pagsasanay ay kailangan nilang kumilos ng hindi gumagawa ng ingay, na kung saan muntik nang makalapit si Nor kay Kero ngunit nahuli pa rin siya nito. Para naman sa ikalawang pagsasanay, kailangan nilang tumawid sa isang pasilyo na puno ng mga patibong upang makarating sa treasure chest. Ngunit imbis na disarmahin ang mga patibong ay biglang tumakbo si Nor at na-activate lahat ng mga ito, ngunit dahil sa mga natutunan niya ay nagagawa niyang harapin ang bawat patibong. Kaya kahit namamangha si Kero sa galing ni Nor ay hindi pa rin niya ito tinanggap bilang assassin, ngunit iniisip niya na alukin ito ng trabaho sa Intelligence Division kung sakaling sumuko ito sa pagiging isang adventurer. Nagtungo naman si Nor sa Magic Training School, na kung saan dahil may permiso si Nor mula sa guild na pwede na siyang magsanay ay pumayag si Oaken na turuan siya. Subalit matapos ang 2 buwan ay hindi pa rin nakakagawa ng kahit anong mahika si Nor, na kung saan naisip ni Oaken na marahil wala pang kakayahan si Nor na padaluyin ang mana sa kanyang katawan. Kaya ang tanging paraan na lamang upang maayos ito ay pumasok si Nor sa Mana Resonance Chamber, ngunit sinabi ni Oaken na agad siyang lumabas kapag nagiging mahirap na ang sitwasyon. Ngunit makalipas ang ilang araw ay nagpanik si Oaken dahil hindi pa rin lumalabas si Nor sa chamber, na ang pamamalagi roon ng matagal ay maaaring makapatay. Subalit ikinagulat ni Oaken na makitang chilling lamang sa loob ang bida, habang pinaalis siya nito dahil tila malapit na nitong makuha ang tagumpay. Gayunpaman, matapos ang 3 buwan na pagsasanay, singliit lang ng palito ang apoy na tanging niyang natutunan, ngunit ikinagulat ni Oaken na magawa ni Nor ang tinatawag na dual casting, na kung ikukumpara sa kanya ay inabot siya ng 50 taon upang matutunan lamang ito. Subalit hindi ito sapat para siya ay maging isang adventurer, habang kung nagkaroon lamang si Nor ng mana mula simula pa lamang, ay naniniwala si Oaken na magiging pinakamagaling na mage ang bida sa buong mundo. Nang puntahan ni Nor ang huling training school para naman sa pagiging healer, hindi pumayag si Zane sa kahilingan ni Nor dahil hindi siya dumaan sa Rite of Blessing noong siya ay ipinanganak, ngunit sinabi ni Nor na hindi siya aalis roon hanggat hindi siya nakakapag-training. Lumipas ang ilang araw at talagang pinanindigan ni Nor ang kanyang sinabi, habang wala siyang balak umalis kahit mamatay pa siya sa lamig. Ngunit isang araw ay hindi na kinaya ni Nor at siya ay bumagsak dahil sa panghihina, buti na lamang ay naroon si Zane upang siya ay tulungan, habang pumayag na rin ito na siya ay magsanay. Gayunpaman, matapos ang 3 buwang pagsasanay, natutunan ni Nor ang mababang antas ng pagpapagaling, at hindi makapaniwala si Zane dahil imposibleng matutunan iyon nang hindi sumailalim sa Rite of Blessing noong ipinanganak. Subalit dahil hindi pa rin ito sapat upang siya ay tanggapin ng guild bilang isang adventurer, walang nagawa si Nor kundi umalis na lamang ng capital. Nang malaman ng 6 Sovereigns ang pag-alis ni Nor sa capital, lahat sila ay nadismaya sa nangyari. Napagtanto nilang isang talentadong bata si Nor at kung magtutulungan silang turuan ng bida ay magiging isang kahanga-hanga itong tao paglaki, kaya't nakapagpasya silang 6 na hanapin si Nor. Nang bumalik ang kwento sa kasalukuyan, ibinalik ni Nor ang karatula ng guild sa guildmaster, habang tila wala itong ideya na si Nor ang nagligtas sa buong capital. Sinabi nito na may trabahong naghihintay para sa kanya at ito ang muling pagsasaayos muli sa capital, na kung saan agad naman itong tinanggap ni Nor at muling ginamit ang legendary espada bilang pandakot ng mga kalat. Habang busy rin ang iba pa sa pagsasaayos ng lungsod at pagtulong sa mga naapektuhan ng gyera, nakita ni Nor si Lin na namamahagi ng pagkain at ito ay lumapit sa kanya. Matapos siya nitong bigyan din ng tinapay at muling bumalik sa pamamahagi ng pagkain, handa na ulit magtrabaho si Nor ngayong siya ay nakakain, ngunit nakaramdam siya ng paghihinayang sa kanyang espada dahil tila dapat nasa kamay ito ng isang tunay na adventurer. Ngunit sa ngayon, ay gagamitin muna niya ito upang makatulong at protektahan ng iba mula sa panganib, habang nais pa rin niyang maglakbay balang araw, tulad ng isang adventurer mula sa libro na palaging binabasa sa kanya, ng kanyang ama at ina.